Nagsisimula ang anime habang nakatayo ang ating bida na si Atsuki Tom Inari, at manghang-mangha sa napakalaking Kyo Academy, isa sa 3 pinakamahusay na paaralan sa Japan. Alam niyang maraming estudyante rito ang galing sa mayayamang pamilya at dito rin nag-aaral ang mga magiging leader ng bansa, tulad ng mga prime minister at presidente ng malalaking kumpanya. Sa kabila ng pressure, nananatili siyang kalmado. Sakto namang narinig niya ang isang babae na bumabati sa sikat at hinahangaang si Hanako Konohana. Nang magalang na bumati pabalik si Hanako habang elegante ang bawat kilos nito, hindi maiwasang mapatitig ng lahat sa paligid at purihin ang kagandahan at pagiging elegante niya. Samantala, iniisip ni Atsuki na parang ibang tao talaga si Hanako. Biglang lumapit si Hanako at tinanong kung may problema ba siya. Nabigla si Atsuki kaya sinabi niyang wala naman, kaya sinabi na lang ni Hanako na magpatuloy na sila sa paglalakad. Pagpasok nila sa academy, nagsimulang magtaka ang ibang estudyante kung sino si Atsuki at inisip na malamang ay kakilala siya ni Hanako. Hanggang kahapon, walang kinalaman si Atsuki sa mundong tulad nito kaya hindi pa rin siya sanay sa ganitong sitwasyon. Doon bumalik ang kwento sa pinakasimula kung saan katatapos lang ni Atsuki sa isa na namang nakakapagod na trabaho bilang construction laborer. Sinabi ng boss na pwede na siyang umuwi at dahil huling araw na niya, ipinaalam din nitong naipadala na ang sahod niya sa bangko. Taimtim na nagpasalamat si Atsuki bago umalis, habang may isa pang manggagawa na nagsabing napakatapang ng batang iyon. Sumang-ayon ng boss at sinabi nitong sabay-sabay na nagtatrabaho si Atsuki sa iba't ibang part-time job mula umaga hanggang gabi, at mukhang siya rin mismo ang nagbabayad ng pag-aaral niya. Ipinaliwanag din na mahilig uminom at magsugal ang mga magulang ni Atsuki kaya palagi silang kapos sa pera. Gayunpaman, kahit paano ay nakakaraos pa rin siya, kahit hanggang ngayong araw lang. Pagdating sa bahay, binati niya ang mga kasama niya gaya ng nakasanayan dahil hindi siya mag-isang nakatira roon. Pero walang sumagot ang mga magulang niya, hindi naman siya nagulat dahil tahimik na pala silang umalis noong kalagitnaan ng gabi. Doon niya napansin ang isang sulat na nakapatong sa sala na may maikling mensahe lang na bumabati sa kanya ng magandang kapalaran sa buhay. Noong una, naisip niyang kakaiba para sa mga magulang niya ang magsulat ng ganoon. Pero makalipas lang ang isang sandali, biglang nanigas ang mukha niya. Hindi na siya nag-aksaya pa ng oras at agad niyang hinanap ang bankbook ng pamilya, pero nalaman niyang wala na ito. Doon niya tuluyang naisip na iniwan na siya ng sarili niyang mga magulang, at tuluyan siyang natulala. Halos hindi siya makapaniwalang totoo ang nangyari. Makalipas ang ilang sandali, palaboy siyang naglakad sa labas at sinilip ang laman ng bulsa niya, kung saan nakita niyang 200 yen na lang ang natitira. Dahil kailangan pa niyang bumili ng makakain, hindi niya maiwasang isipin kung paano siya mabubuhay kinabukasan. Sakto namang naaga ang atensyon niya ng isang grupo ng mga babaeng estudyanteng naglalakad sa malapit. Napansin niyang suot ng mga ito ang uniforme ng prestihiyosong academy sa burol, at naalala niyang bukas na rin ang sarili niyang entrance ceremony. Pero ngayon, naniniwala siyang hindi na siya makakadalaw. Matapos magpaalam ng isa sa mga babae sa mga kaibigan nito at lumakad sa ibang direksyon, tahimik lang siyang pinagmasdan ni Atsuki habang papalayo. Iniisip na magkaiba talaga ang mundong ginagalawan nila bago siya muling nagpatuloy sa paglalakad. Pagkalipas ng ilang segundo, may nakita siyang student ID na nakahulog sa lupa. Napagtanto niyang pag-aari iyon ng babaeng kakakita lang niya kaya dali-dali niya itong hinabol para ipaalam na nalaglag ang ID nito. Pagharap ng babae, natigilan si Atsuki sa sobrang ganda nito. Pero bago pa siya makapagsalita, biglang huminto ang isang van at may ilang lalaking nakasuot ng maskara ang lumabas. Itinali ang babae at halatang balak itong kidnapin. Dahil sa bugso ng damdamin, agad na sumigaw si Atsuki at sinabing sandali lang. Gayunpaman, dahil ayaw nilang may maiwang saksi, isinama rin siya ng mga kidnapper. Nang dalhin sila sa isang abandonadong taguan kung saan sila ikinulong, sinabi ni Atsuki sa mga kidnapper na duda siyang kayang magbayad ng ransom ng mga magulang niya. Sinigawan siya ng isa sa mga lalaki na tumahimik at ipinaliwanag na nadamay lang siya dahil nasa maling lugar siya sa maling oras. Dahil wala silang paraan para makatakas, hindi maiwasang isipin ni Atsuki na una siyang iniwan ng mga magulang niya sa kalagitnaan ng gabi, at ngayon naman ay nakidnap pa siya. Napaisip tuloy siya kung may nagawa ba siyang napakasamang kasalanan sa nakaraan niyang buhay para maranasan ang lahat ng ito. Samantala, nakumpirma ng mga kidnapper na anak nga ng pamilyang Konohana ang babae kaya napagtanto nilang napakalaki ng jackpot na nakuha nila. Tutal, siya ang susi sa Konohana Group. Pagkarinig ni Atsuki sa apelyidong iyon, napatingin siya sa babae at naisip na may mga prinsesa pala talaga ng matataas na uri. Hindi lang ito napakaganda, kundi napaka-elegante rin ng bawat kilos.
Biglang sinabi ni Hanako na gusto niyang gumamit ng banyo. Nabigla si Atsuki sa hiling na iyon, pero naisip niyang normal lang na hindi ito kumikilos gaya ng dati sa ganitong sitwasyon. Tutal, tao pa rin naman kahit isang prinsesa mula sa mataas na lipunan. Gayunpaman, binalaan sila ni Hanako na may ihi na siya kaya dali-daling nakiusap si Atsuki na magtiis pa siya kahit sandali lang. Nang tuluyan siyang hindi pansinin ni Hanako, wala na siyang nagawa kundi sabihin ito sa mga kidnapper. Sa huli, pinayagan din nila itong gumamit ng banyo, kahit na ang buong sitwasyon ay malayong matawag na elegante. Nang sa wakas ay kumalma na ang lahat, napagtanto ni Atsuki na malaki na ang ipinagbago ng tingin niya kay Hanako kumpara noong una niya itong nakita. Tinanong ng isa sa mga kidnapper ang kasama nito kung mayaman ba talaga ang babae dahil parang kakaiba ito. Parang pinatutunayan ang sinabi nito, biglang sumingit si Hanako at humingi ng tsaa at matatamis na pagkain. Simpleng bote lang ng tubig ang ibinigay sa kanya ng lalaki. Dahil hindi na niya kinaya ang sobrang pagiging spoiled nito, sinabi niyang si Atsuki na ang bahala rito. Paglingon ni Atsuki kay Hanako, nakita niyang natatapon lang sa sarili nito ang tubig habang sinusubukang uminom mula sa bote kaya pinagsabihan niya ito. Kalmadong ipinaliwanag ni Hanako na hindi siya sanay uminom gamit ang plastic bottle. Hindi na iyon pinalaki pa ni Atsuki at sinabi niyang ibigay na lang sa kanya ang bote para matulungan niya itong uminom. Bago niya gawin iyon, itinuro muna niyang nakagawa na ito ng maliit na puddle ng tubig sa sahig at sinabing lumapit ito ng kaunti. Pero pagsubok pa lang ni Hanako na gumalaw, bigla itong nadapa at bumagsak ng padapa. Napatawa ng bahagya si Atsuki, hindi para pagtawanan siya, at saka tinanong kung paano siya nadapa gayong wala namang nakaharang. Pagkatayo ni Hanako, sinuri ni Atsuki ang noo nito at sinabing gasgas lang naman iyon ng kaunti. Pinayuhan niya si Hanako na huwag masyadong hawakan ang sugat dahil baka maimpeksyon pa. Ipinagwalang bahala iyon ni Hanako at sa halip ay tinanong kung bakit nakidnap din si Atsuki. Doon naalala ni Atsuki ang student ID kaya sa wakas ay ibinalik niya iyon kay Hanako. Pagkatapos kunin ang ID, sinabi ni Hanako na darating na agad ang saklolo dahil doon. Walang ideya si Atsuki kung ano ang ibig niyang sabihin, pero humiga lang si Hanako para matulog. Pagkatapos, gaya ng isang spoiled na dalaga, tinanong niya kung pwede niyang gawing unan ang kandangga ni Atsuki. Agad na namula si Atsuki, ang magkaroon ng napakagandang babae na umaasa sa kanya ay parang panaginip lang. Pero dahil nakita na rin niya ang makulit at sablay na side ni Hanako, hindi na ganoon kabigat ang pakiramdam kumpara noong una. Mas naging komportable siya kaya bahagya siyang umurong para bigyan ito ng espasyo. Marahan namang ipinatong ni Hanako ang ulo nito sa kandangga ni Atsuki at casual na sinabing tamang-tama ang taas nito. Sapat na iyon para lalo pang mamula si Atsuki, pero nang magsimula ng maging parang romantiko ang sandali, bigla itong pinutol ni Hanako sa paghingi ng isang lullaby. Sinabi ni Atsuki na wala siyang alam na lullaby, habang patuloy silang nag-uusap, isang espesyal na tactical unit ang palihim na pumwesto sa labas sa utos ng isang tao. Samantala, nakikipag-usap sa telepono ang isa sa mga kidnapper habang nakikipagnegosasyon para sa ransom ni Hanako. Nang makita kung gaano nakatindi ang tensyon ng sitwasyon, hindi makapaniwala si Atsuki na nakatulog pa talaga si Hanako. Kahit ganoon, ang makita siyang mahimbing na natutulog ay kahit papaano nakatulong din para kumalma si Atsuki. Sa sandaling iyon, marahan niyang pinunasan ang laway sa gilid ng bibig ni Hanako. Pagkalipas ng ilang segundo, dahan-dahan itong nagmulat ng mga mata. Biglang sumigaw ang kidnapper sa telepono at nagbantang kapag patuloy silang nagsasayang ng oras, sisimulan na niyang saktan ang babae. Kahit ganoon, sinabi ni Atsuki kay Hanako na huwag mag-alala. Kung may mangyaring masama, gagamitin niya ang sarili niyang katawan bilang panangga para protektahan siya. Pagkarinig noon, tinanong siya ni Hanako kung bakit handa siyang gawin ang lahat ng iyon para sa isang taong katulad niya. Nabigla si Atsuki sa tanong at napaisip tungkol sa sarili niyang buhay. Kahit wala na siyang maayos na kinabukasan, kaya pa rin niyang iligtas ang ibang tao. At baka sa paggawa niya nito, may iligtas din niya ang sarili niya. Dahil doon, sinagot niya ang tanong sa pamamagitan ng pagtatanong din sa sarili, na para bang hindi rin niya alam kung bakit handa niyang isugal ang lahat para kay Hanako. Dahil sa mga salitang iyon, biglang lumiwanag ang mga mata ni Hanako. Ngumiti siya at sinabing gusto niya si Atsuki, komportable siyang kasama ito, at amoy ito na parang futon na pinatuyo sa ilalim ng mainit na araw. Ipinagpatuloy pa niyang sabihin na lagi siyang napapalibutan ng mga caretaker, pero napakahigpit ng lahat ng ito. Dahil natural lang siyang tratuhin ni Atsuki, pakiramdam niya ay saka lang siya tunay na nakapag-relax, at talagang nagpapasaya iyon sa kanya.
Nawalan ng masabi si Atsuki sa hindi niya inaasahang mga sinabi ni Hanako. Pagkatapos, tinanong ni Hanako ang pangalan niya, ipinakilala niya ang sarili bilang Atsuki Tom Inari. Pagkatapos noon, nagpakilala rin si Hanako, pero bago pa siya makapagsalita ng iba pa, biglang may flashbang grenade na pumasok sa isa sa mga bintana at agad na napuno ng makapal na usok ang buong silid. Pagkatapos noon, ibinigay ang utos sa tactical unit na pumasok, at mabilis nilang napabagsak ang mga kidnapper. Dahil pinigilan din nila si Atsuki, agad niyang ipinaliwanag na isa rin siya sa mga biktima. Ipinasa ng mga opisyal ang impormasyong iyon sa kanilang second-in-command na si Shizun, na nagsisilbing personal na attendant ni Hanako. Kahit ganoon, nagduda pa rin siya sa hindi inaasahang sitwasyon. Gayunpaman, kinumpirma mismo ni Hanako na hindi kasama sa mga kidnapper si Atsuki kaya tuluyan na rin siyang pinakawalan. Nang maayos na ang lahat, lumapit si Shizun kay Hanako para tiyaking wala itong anumang pinsala. Bagamat humingi siya ng paumanhin dahil natagalan bago siya nailigtas, mahinahon din niyang pinaalalahanan si Hanako na magsabi muna sa iba sa tuwing gusto nitong lumabas para mamasyal. Casual lang na sumagot si Hanako na wala lang talaga siyang ganang gawin iyon. Pinili ni Shizun na huwag nang pansinin ang sagot at sa halip ay sinabi kay Hanako na ipaubaya na sa security team ng pamilyang Konohana ang lahat para makauwi na sila. Bago sila umalis, biglang sinabi ni Hanako na gusto niya ang batang ito. Walang pag-aalinlangang pumayag si Shizun na tuparin ang hiling niya at sinabing agad niyang sisimulan ang mga kailangang ayusin, habang si Atsuki naman ay tuluyang nalito kung ano ba talaga ang pinag-uusapan nila. Makalipas ang ilang sandali, habang nasa loob sila ng limousine, tunay na nagulat si Shizun nang makitang mahimbing na natutulog si Hanako habang nakasandal ang ulo nito sa kandanggan ni Atsuki. Sa sandaling iyon, naunawaan niya kung bakit si Atsuki ang pinili ni Hanako. Samantala, tinanong ni Atsuki kung saan na naman siya dinadala. Sumagot lang si Shizun na may isang taong gustong makipagkita sa kanya. Pagkalipas ng ilang segundo, may natanggap siyang notification sa telepono at sinabi niyang natapos na nilang imbestigahan ang nakaraan ni Atsuki. Kalmado niyang binasa ang resulta, ang pangalan niya ay Atsuki Tom Inari, 16 na taong gulang, nag-iisang anak, at buhay pa ang dalawa niyang magulang. Kinilala niyang kahanga-hanga na naipagpatuloy ni Atsuki ang pag-aaral kahit lumaki ito sa kahirapan at siya mismo ang nagbabayad ng gastusin. Gayunpaman, alam din niyang noong nakaraang gabi ay tumakas ang mga magulang nito matapos kunin ang lahat ng pera niya, kaya naiwan siya sa napakahirap na sitwasyon. Halatang nabigla si Atsuki at agad na tinanong kung paano nito nalaman ang lahat ng iyon. Simple lang na sinabi ni Shizun na huwag niyang maliitin ang lawak ng information network ng pamilyang Konohana. Pagkatapos ay ipinaliwanag niyang dapat sana ay magsisimula na si Atsuki ng ikalawang taon sa Ryugu High School kinabukasan, pero dahil hindi pa nababayaran ang tuition fee nito, hindi na siya makakapasok. Parang gumuho ang mundo ni Atsuki nang mapagtanto niyang doon na magtatapos ang pag-aaral niya. Ipinagpatuloy ni Shizun at sinabing hindi rin niya nababayaran ang upa sa bahay at mga utility bills. Pagkarinig noon, naisip ni Atsuki na kaunting panahon na lang at magiging palaboy na siya. Kahit napakadilim ng sitwasyon, sinabi ni Shizun na iyon mismo ang dahilan kung bakit mayroon silang alok para sa kanya. Gusto nilang magtrabaho siya para kay Miss Hanako, unang inisip ni Atsuki na trabaho bilang maid ang inaalok nila, pero mabilis iyong itinanggi ni Shizun. Pagkatapos ay inakala niyang baka butler naman ang tinutukoy nito, pero umiling na naman siya. Sakto namang yamakap ng mas malapit si Hanako kay Atsuki. Pagkakita roon, malamig na binalaan ni Shizun si Atsuki na kapag sinubukan niyang gumawa ng kahit anong hindi nararapat kay Miss Hanako, siya mismo ang sisiguradong mawalan siya ng isang mahalagang parte ng katawan. Matapos sabihin ng bantang iyon ng walang kahit katiting na biro, sinabi niyang ang employer niya na lang ang magpapaliwanag ng detalyado tungkol sa magiging trabaho nito. Sa ngayon, ang kailangan lang malaman ni Atsuki ay gusto nilang maging personal caretaker siya ni Hanako. Nang tuluyan silang makarating sa kanilang destinasyon, natigilan si Atsuki sa tanawing nasa harapan niya. Casual lang na ipinaliwanag ni Shizun na isa lamang iyon sa mga pangalawang estate ng pamilyang Konohana. Parang hindi pa iyon sapat, dahil napakaraming servant na ang naghihintay sa labas para salubungin sila. Habang naglalakad sila sa loob ng estate, ipinaliwanag ni Shizun na ang Konohana Group ay isang napakalaking conglomerate na may mga negosyo mula sa banking hanggang sa malalaking korporasyon, at may kabuuang assets na humigit kumulang 300 trilyong yen. Idinagdag din niyang si Miss Hanako ang nag-iisang anak na babae ng pamilya at ito ang pangunahing tirahan niya. Pagpasok pa lang nila sa mansyon, napansin ni Shizun ang gulat na ekspresyon sa mukha ni Atsuki at tinanong kung may problema ba.
Sinabi ni Atsuki na wala namang problema, nagugulat lang talaga siya dahil napakalaki ng agwat ng mundong ginagalawan nila kaya kinikilabutan siya. Pagkarinig noon, sinabi ni Shizun na mas mabuti nang masanay siya. Kung magiging caretaker siya ni Miss Hanako, iyon na ang magiging normal na tanawin niya araw-araw. Hindi naman iyon gaanong nakapagpagaan ng loob ni Atsuki. Total, hindi pa naman siya pumapayag sa alok. Sa huli, dumating sila sa opisina ng presidente kung saan nagpakilala ang lalaki bilang si Keigen Konohana, ang ama ni Hanako at ang presidente ng Konohana Group. Makalipas ang ilang sandali, tahimik na pinagmasdan ni Keigen si Hanako na nakasandal kay Atsuki habang mahimbing pa ring natutulog at nakumpirma niyang talagang naging malapit na ito kay Atsuki. Noon lang napagtanto ni Atsuki na nakatulog pala si Hanako habang nakatayo pa. Sinikap ni Keigen na ipaliwanag na bihira para kay Hanako ang maging ganoon kalapit sa isang taong kakakilala pa lang. At mukhang sa wakas ay natagpuan na ng anak niya ang caretaker na hinahanap nito. Sinamantala ni Atsuki ang pagkakataon at tinanong kung ano ba talaga ang trabaho ng isang caretaker. Sumagot si Keigen na bago niya iyon ipaliwanag, gusto muna niyang mas makilala ni Atsuki si Hanako. Biglang namatay ang mga ilaw at umilo ang isang malaking screen. Nanood si Atsuki ng video na nagpapakita kay Hanako sa isang ordinaryong araw sa academy. Habang nagpapatuloy ang video, lalo siyang natulala. Higit sa lahat, nagulat siya sa napakalaking kaibahan ng Hanako na kilala niya at ng Hanako na nasa screen. Sa video, kumikilos si Hanako bilang isang perpektong dalagang mayaman, elegante, maayos, at walang kapintasan. Ang sobrang laking pagkakaibang iyon ang nagtulak kay Atsuki na tanungin si Shizun kung sino ba talaga ang babaeng nasa video. Kalmado nitong sinabing iisang Hanako lang ang dalawa. Nang makita kung gaano siya nalilito, ipinaliwanag ni Keigen na alam ni Hanako kung paano kumilos bilang perpektong dalaga kapag nasa harap ng ibang tao. Pero isang bahagi lang iyon ng tunay niyang pagkatao. Sa pagtingin sa reaksyon ni Atsuki, inisip ni Keigen na ang nakilala nito ay ang isa pang Hanako, ang tunay na personalidad nito. Kapag wala na siya sa harap ng publiko, iyon ang ugali na palagi niyang binabalikan. Habang nagpapatuloy ang video, ipinakita kung paano halos mabaliw ang caretaker ni Hanako dahil sa napakahirap nitong pag-uugali. Ipinaliwanag ni Keigen na ang babaeng nasa video ang dati nitong caretaker. Hindi pa ganoon katagal, nag-resign ito matapos ma-hospital dahil sa stress-induced stomach ulcer. Hindi na kailangang sabihin pa na hindi iyon magandang balita para kay Atsuki. Sa madaling salita, ipinaliwanag ni Keigen na ang trabaho ng caretaker ay suportahan si Hanako sa likod ng mga eksena at tiyaking walang sino mang makakakita sa tamad nitong ugali. Pagkatapos ipaliwanag ang lahat, tinanong niya si Atsuki kung ano ang tingin nito at sinabing malaking tulong kung tatanggapin niya ang posisyon. Kahit kinakabahan, may isang napakahalagang tanong si Atsuki. May sahod po ba? Sumagot si Keigen ng oo. Sinabi rin niyang titira si Atsuki sa mansyon at libre na ang 3 pagkain niya araw-araw. Sa huli, inalok niya si Atsuki ng 20,000 yen bawat araw. Nanlaki ang mga mata ni Atsuki sa gulat, pero inakala ni Keigen na hindi siya nasiyahan sa alok kaya agad niya itong tinaasan sa 50,000 yen bawat araw. Mabilis na umiling si Atsuki at ipinaliwanag na kabaligtaran ang iniisip niya. Para sa kanya, kahit 8,000 yen lang ang kitain sa isang araw ay napakalaking halaga na. Sa mas seryosong tono, nilinaw ni Keigen na mas mabigat ang responsibilidad ng pagiging caretaker ni Hanako kaysa sa inaakala ni Atsuki. Pagkatapos ay tinanong niya kung alam ba ni Atsuki kung bakit laging kumikilos si Hanako bilang perpektong dalaga kapag nasa harap ng publiko. Hindi na siya naghintay ng sagot at ipinaliwanag na ginagawa niya ang lahat ng iyon para makahanap ng angkop na mapapangasawa. Kamakailan, hindi na ganoon kaganda ang takbo ng Konohana Group gaya ng inaasahan. Humarap ang kumpanya sa maraming komplikadong problema, kabilang ang mga alitan sa loob ng organisasyon at matinding kompetisyon mula sa mga karibal na korporasyon. Kaya napakahalaga ng magiging kasal ni Hanako, para masiguro ang kinabukasan ng pamilya, sinisiguro nilang palagi siyang mukhang perpekto sa academy at sa bawat social event. Sa ganitong sitwasyon, ang trabaho ng caretaker ay suportahan siya sa likod ng mga eksena. Sa madaling salita, isa itong napakahalagang posisyon na pinagkakatiwalaan para protektahan ang reputasyon ng pamilyang Konohana. Pagkatapos, tumingin ng diretso si Keigen kay Atsuki at sinabing handa siyang magbayad ng kahit magkano. Naunawaan ni Atsuki na ang tunay na tinatanong ni Keigen ay kung handa ba siyang akuin ang responsibilidad na iyon. Matapos ang maikling katahimikan, ibinigay ni Atsuki ang sagot niya. Sinabi niyang tatanggapin niya ang orihinal na alok na 20,000 yen bawat araw. Sumang-ayon si Keigen at sinabing magsisimula na siya bukas. Total,
Naliligaw pa nga si Hanako kahit sa loob ng mansyon kapag wala ang caretaker nito. Pagkatapos maayos ang usaping iyon, ipinagkatiwala na niya ang natitirang mga detalye kay Shizun. Bago sila tuluyang umalis sa opisina, nagbigay pa si Keiga ng huling babala kay Atsuki. Kapag sinubukan mong galawin ang anak ko, papatayin kita. Dahil sa diretsahang bantang iyon, lalo pang kinabahan si Atsuki. Makalipas ang ilang sandali, ipinakita ni Shizun ang magiging kwarto niya. Sinabi nitong nakasabit na ang mga uniforme niya at subukan niya ang mga iyon mamaya. Agad nitong nilinaw na hindi iyon servant uniform kundi uniforme ng Kyu Academy. Dahil papasok si Miss Hanako sa academy, tungkulin na rin ngayon ni Atsuki ang pumasok doon. Nagulat si Atsuki sa ideyang iyon at sinabing isa lang siyang ordinaryong tao. Bilang sagot, ibinigay ni Shizun ang bago niyang profile. Ayon sa mga dokumento, isa na siyang tagapagmana ng isang technology company. Ipinaliwanag ni Shizun na para hindi maghinala ang iba, nakalista iyon bilang isang subsidiary at hindi bilang kumpanyang direktang pag-aari ng Konohana Group. Kahit ganoon, nag-aalala pa rin si Atsuki kung kakayanin niyang makasabay sa mga aralin sa academy dahil alam niyang ibang-iba ang antas ng mga klase kumpara sa nakasanayan niya. Pinaalalahanan siya ni Shizun na palaging mataas ang mga grado niya, at kung nag-aalala pa rin siya, iyon mismo ang dahilan kung bakit naroon siya. Ang mga salitang iyon ay nakapagpagaan ng loob ni Atsuki. Pagkatapos, humingi ng paumanhin si Shizun dahil ngayon lang siya formal na nagpakilala. Ipinakilala niya ang sarili bilang si Shizun Tsurumi, ang personal maid ni Miss Hanako, at ipinaliwanag na siya ang magiging responsable sa pagsasanay kay Atsuki bilang bagong caretaker ni Hanako. Pagkatapos ay iniba niya ang usapan at iniabot ang mga manual ng caretaker. Kaagad pagkatapos noon, pinatungan pa niya ng ilang makakapal na textbook ang mga braso ni Atsuki kaya halos hindi na niya mabuhat ang napakalaking tambak. Sinabi ni Shizun na mula ngayon ay mag-aaral siya araw-araw bago ang hapunan, at hindi lang pag-aaral ang magiging training niya. Tuturuan din siya ng tamang etiquette at self-defense. Agad na nakuha ng huling sinabi ang atensyon ni Atsuki kaya tinanong siya ni Shizun kung natatakot ba siya. Umiling lang si Atsuki, matapos magtrabaho sa napakaraming mabibigat na trabaho, naging kumpiyansa siya sa tibay ng sarili niyang katawan. Hindi nagtagal, tuluyan ding nawasak ang kumpiyansang iyon. Walang kahirap-hirap siyang inihagis ni Shizun sa lupa at lubusan siyang dinaig sa husay. Matapos siyang paulit-ulit na may hagis, tuluyan siyang lumuhad at nakiusap na tumigil na ito, inaaming sagad na siya at pakiramdam niya ay mamamatay na siya. Nang makita ni Shizun ang nakakaawang kalagayan niya, nagpa siya itong tapusin na ang training para sa araw na iyon at pinuri siya sa pagsisikap niya. Halos gumapang si Atsuki pabalik sa kwarto at bumagsak sa kama, lubos na pagod. Doon niya napansin na katabi na pala niya si Hanako at mahimbing nang natutulog, kaya halos mapatalon siya sa sobrang gulat. Ang una niyang sinabi ay kama niya iyon, habang antok pa, casual lang na sumagot si Hanako na ang kama ng caretaker niya ay kama rin niya. Harap sa hindi inaasahang sitwasyon, dali-daling binuksan ni Atsuki ang handbook ng caretaker para tingnan kung may nakasulat tungkol sa ganitong pangyayari. Pero bago pa siya makahanap ng sagot, nakatanggap siya ng mensahe mula sa kaibigan niyang si Yuri na nagtatanong kung sabay pa rin ba silang papasok sa eskwela kinabukasan. Noon lang niya naalala na hindi pa niya nasasabi rito ang lahat ng nangyari. Matapos mag-isip sandali, nagpa siya siyang ipaliwanag na dahil sa iba't ibang dahilan, hindi na siya papasok sa dati nilang paaralan. Dahil sa biglaan ng balita, agad siyang tinawagan ni Yuri, pero gumawa lang si Atsuki ng dahilan at hindi niya sinagot ang tawag. Habang abala siya sa telepono, biglang lumapit si Hanako mula sa likuran at tinanong kung sino ang kausap niya. Sinabi ni Atsuki na si Yuri ang childhood friend niya at dati niyang kaklase sa high school. Pagkarinig noon, kalmadong kinuha ni Hanako ang telepono niya at kinumpiska ito. Pagkatapos ay humiga ulit siya sa kama na parang walang nangyari at masayang sinabi na bumalik na ang kapayapaan. Walang ideya si Atsuki kung ano ang ibig niyang sabihin, at kahit hilingin niyang ibalik ang telepono niya, tumanggi si Hanako. Pagkatapos ay sinabi ni Hanako na ayaw niya sa sobrang formal na paraan ng pakikipag-usap ni Atsuki at gusto niyang bumalik ito sa dati nitong pakikitungo sa kanya. Ipinaalala ni Atsuki na si Shizun mismo ang nag-utos na ganoon ang gawin niya. Dahil wala ng ibang paraan, binigyan siya ni Hanako ng ultimatum. Kapag tumanggi siya, hindi na niya ibabalik ang telepono niya. Kumagit si Atsuki sa bantang iyon, at napangiti si Hanako ng labis na nasiyahan. Hindi pa rin lubusang komportable si Atsuki sa sitwasyon, pero marahang ngumiti si Hanako at sinabing umaasa siya sa kanya simula bukas. Ang tapat ng ngiting iyon ay sapat para uminit ang puso ni Atsuki. Sa kasamaang palad, hindi nagtagal ang sandaling iyon.
Agad na humiga muli si Hanako sa kama niya at bumalik sa pagtulog. Muli na namang nagreklamo si Atsuki, pero gaya ng dati, wala rin itong naging epekto. Kinabukasan, papunta si Atsuki sa unang araw niya sa Kyu Academy kasama si Hanako. Dahil wala namang ibang makakakita sa loob ng sasakyan, paulit-ulit na nagrereklamo si Hanako na inaantok siya at gusto na niyang umuwi. Binalaan siya ni Shizun na kapag ganoon pa rin ang sinabi niya pagkalipas ng 8 oras, wala siyang magagawa kundi sundin iyon. Pagkatapos ay sinabi niya kay Atsuki na dahil unang araw niya itong sasamahan si Hanako sa academy sa harap ng ibang tao, kailangan niyang maging mas formal ang pakikitungo rito. Idinagdag din niyang ibababa niya silang dalawa nang may kaunting layo mula sa academy, at napakahalagang walang makaalam na siya ang caretaker ni Hanako o na magkasama silang nakatira. Mabuti namang nakikinig si Atsuki sa lahat ng sinasabi niya, pero biglang sumingit si Hanako at sinabing gusto niyang normal lang ang pakikipag-usap ni Atsuki sa kanya. Dahil nag-aalangan pa rin siya, sinabi ni Hanako kay Shizun na pilitin si Atsuki na magsalita ng normal. Pero ipinaalala ni Shizun na mahalagang mapanatili ang pagpapanggap nila sa harap ng ibang tao. Dahil wala na siyang ibang magawa, nakiusap si Hanako na payagan man lang si Atsuki na magsalita ng normal kapag silang dalawa lang o kapag kasama lang siya. Sa huli, napapayag din si Shizun, kaya masayang sinabi ni Hanako kay Atsuki na pwede na siyang magsalita ng normal kapag silang dalawa lang. Kahit paano ay nakahinga ng maluwag si Atsuki pagkatapos noon at sinabing wala naman talaga siyang pakialam sa bagay na iyon, kahit halatang hindi natuwa si Shizun. Habang papalapit sila sa academy, muli na namang nagreklamo si Hanako dahil paubos na ang oras. Dahil doon, bigla niyang hiniling kay Atsuki na yakapin siya, dahilan para agad na mawala ng kontrol si Shizun sa manibela. Nang kumalma na si Shizun, sinabi niya kay Hanako na hindi angkop sa isang tunay na dalaga ang ganoong asal kaya dapat na itong iwasan. Casual lang na sinabi ni Hanako na mabango talaga si Atsuki, at ikinagulat iyon ni Shizun. Kaya tinanong nito si Atsuki kung pwede rin ba niya itong amuyin pagkatapos ng klase. Siyempre, tumanggi agad si Atsuki, pero hindi iyon pinansin ni Hanako at inamoy pa rin siya ayon sa gusto nito. Nang tuluyan silang makarating, may iniabot si Shizun kay Atsuki at sinabing gamitin niya iyon kapag naging matigas ang ulo ni Hanako. Pagkatapos ay binati niya silang dalawa ng magandang araw. Pero ang unang sinabi ni Hanako habang naglalakad sila papunta sa academy ay gusto na niyang umuwi. Tinanong siya ni Atsuki kung hindi ba dapat ay umarte na siya bilang perpektong dalaga, pero casual lang na sinabi ni Hanako na wala pa namang nakatingin sa kanila. Dahil alam nito kahit nakapikit ang mga mata, napaisip si Atsuki na baka mayroon itong parang sariling sensor na nakakaramdam kapag may nakamasid, pero hindi na lang niya iyon kinwestiyon. Pinaalalahanan ni Atsuki ang sarili na ginagawa niya ang lahat ng ito kapalit ng 20,000 yen bawat araw, kaya kailangan niyang protektahan ang reputasyon ni Hanako bilang isang tunay na dalaga habang nagpapanggap na kaibigan nito sa prestihiyosong academy na iyon. Kahit determinado siya, hindi niya maitago ang pagkabigla nang makita kung gaano kalaki ang academy sa personal. Pero ginawa pa rin niya ang lahat para magmukhang normal. Pagdating niya sa silid-aralan, sinabi ng guro sa klase na mayroon silang bagong transfer student ngayon. Nagpakilala si Atsuki sa buong klase at umupo sa kanyang upuan. Nagulat siya dahil walang pumalakpak o bumati man lang sa kanya. Kahit ganoon, may kakaiba siyang naramdamang atmosphere sa loob ng silid-aralan. Isang uri ng pagiging kampante na dulot ng tunay na kumpiyansa, na ibang-iba sa paaralang pinanggalingan niya. Hindi na nag-aksaya ng oras ang guro at agad na sinimulan ang math class, sinabing pag-aaralan nila ang integration by substitution. Sandaling natigilan si Atsuki dahil karaniwan ay panghuling taon na ang araling iyon, pero dito pala ay itinuturo na agad iyon sa spring ng ikalawang taon. Dahil doon, pagdating ng pagtatapos ng unang klase ay pagod na siya. Gayunpaman, sinilip pa rin niya si Hanako at nakitang mas maayos ang kalagayan nito dahil perpekto talaga ito kapag nasa harap ng ibang tao. Biglang nilapitan siya ng isa niyang kaklase at sinabing matindi ang lakas ng loob niya dahil dumating siya nang hindi man lang ito binabati. Sinabi pa ng lalaki na handa na siyang tanggapin ang tribute niya. Bigla naman itong pinalo sa ulo ng isang babae at pinagsabihan dahil tinatakot nito si Atsuki. Pagkatapos ay natawa ang lalaki at humingi ng paumanhin, sinabing biro lang iyon. Nagpakilala siya bilang Kazuya Taisho, at ang babaeng kasama niya ay nagpakilalang si Karen Asahi. Sinabi ni Kazuya na mukhang nahirapan si Atsuki sa naging aralin kanina, at napagtanto ni Atsuki na halata pala iyon. Pinakalma siya ni Kazuya at ipinaliwanag na normal lang iyon para sa isang transfer student kaya hindi niya kailangang mag-alala. Idinagdag naman ni Karen na may ilan sa kanila ang galing din sa ibang mataas na antas ng paaralan, pero karamihan ay lumipat dahil sa sitwasyon ng pamilya,
tulad ng paghahanda sa pagmamana ng negosyo ng kanilang pamilya. Tinatawag silang mga ascended commoners, at inakala ni Kazuya na isa rin si Atsuki sa kanila. Bago sumagot, naalala ni Atsuki ang sinabi ni Shizune na dapat ay magalang siyang magsalita sa academy. Tutal, sa bago niyang pagkakakilanlan ay isa lang siyang taong mababa ang katayuan sa lipunan. Naunawaan ni Atsuki na ang mga tagapagmana ng negosyo ng pamilya ang tinatawag na ascended commoners sa academy kaya agad siyang umarte ayon sa papel niya. Magagalang niyang sinabi na maliit lamang ang IT company ng kanilang pamilya. Kaya kabilang din siya sa tinatawag nilang ascended commoners. Sinabi ni Kazuya na siguradong mahirap sumabay sa curriculum na iyon kung galing siya sa isang ordinaryong paaralan. Kaya gumawa sila ng isang support group para sa mga estudyanteng nasa parehong sitwasyon. Sinabi ni Kazuya na pareho rin silang ascended commoners ni Karen kaya tutulungan nila siya sa iba't ibang bagay. Bahagyang naantig si Atsuki sa kabaitan nilang dalawa kaya ngumiti siya at sinabing ikatutuwa niyang sumali sa kanila. Sinabi ni Kazuya na huwag na siyang masyadong formal dahil magkaklase naman sila, pero ipinaliwanag ni Atsuki na patakaran iyon ng pamilya nila. Dahil wala na siyang magagawa roon, iniba ni Kazuya ang usapan, pero bigla ring naging seryoso ang mukha nito nang tanungin kung ano ba talaga ang relasyon niya kay Hanako. Biglang naghintay ang buong klase sa magiging sagot niya habang mabigat ang pakiramdam sa paligid. Idinagdag pa ni Kazuya na nakita nilang magkasabay silang pumasok sa academy ngayong umaga. Kabado namang ipinaliwanag ni Atsuki na magkakilala ang mga magulang nila kaya ilang beses na silang nagkita noon, at inalok lang siya ni Hanako na sabayan papasok. Tinanong ni Kazuya kung hanggang doon lang ba talaga at kung hindi ba sila engaged o kung ano paman. Nagulat si Atsuki sa tanong kaya agad niya itong itinanggi, at bumalik din agad sa normal ang atmosphere sa silid-aralan. Ipinaliwanag ni Karen na halos lahat ng estudyante ay may gusto kay Hanako at siya ang pinakamalaking celebrity sa buong academy dahil siya ang may pinakamataas na grado sa kanilang taon at napakaganda pa raw nito. Narinig pa niya ang balitang ginagamit daw ni Hanako ang lunch break para dumalo sa mga meeting ng kumpanya sa pamamagitan ng remote call, na normal lang daw para sa tagapagmana ng pamilyang Konohana. Hindi nagtagal, nalaman ni Atsuki na chismis lang pala iyon dahil nang sumapit ang lunch break, naghihintay lang si Hanako sa kanya sa rooftop ng academy. Ngayon na silang dalawa na lang, normal na muling nakipag-usap si Atsuki at tinanong kung palagi ba itong pumupunta roon. Simple lang na sinabi ni Hanako na magandang lugar iyon para mapag-isa, at inamin ni Atsuki na masarap nga ring kumain sa labas. Pagkaupo nila para kumain, labis na nagulat si Atsuki sa baon dahil hindi pa siya nakakatanggap ng ganoon kasaganang packed lunch noon. Ipinaliwanag ni Hanako na mas masarap pa ang pagkain sa cafeteria, pero kapag packed lunch ang dala niya, ang mga pagkain gusto lang niya ang nasa loob. Tinanong ni Atsuki kung may mga pagkain ba itong hindi kinakain, at ikinagulat niyang isa-isang binanggit ni Hanako ang carrots, peppers, mushrooms, pickled plums, tomatoes, at pumpkin. Habang humahaba pa ang listahan, pinigilan na siya ni Atsuki at inakalang ayaw lang talaga nitong kumain ng gulay. Walang kahihiyang umamin si Hanako na tama iyon at pagkatapos ay ibinuka ang bibig niya para ipahiwatig na gusto niyang subuan siya. Bahagyang nagulat si Atsuki sa hiling na iyon, pero hindi na siya nagtanong at sinunod na lang ito. Labis namang nasiyahan si Hanako, pagkatapos, siya naman ang nagsabing gusto niyang subuan si Atsuki, kahit medyo nahihiya ito. Tinanggap ni Atsuki ang pagkain at talagang namangha siya sa sobrang sarap nito dahil hindi pa siya nakakakain ng ganoon kasarap na rolled omelette. Natuwa si Hanako na nagustuhan niya ito at ipinaliwanag na caretaker niya si Atsuki kaya natural lang na subuan din niya ito. Ayaw rin niyang magsawa si Atsuki sa kanya, pagkarinig noon, nagpa siya si Atsuki na tanungin kung bakit umalis ang dati niyang caretaker. Pero simpleng sinabi ni Hanako na hindi niya alam at 2 linggo lang daw itong tumagal. Ang caretaker bago iyon ay 3 linggo lang, at ang pinakamatagal ay 1 buwan. Napaisip si Atsuki kung bakit ang bilis nilang lahat umalis dahil hindi niya maisip ang ibang trabaho na may ganoong kagandang benepisyo. Tutal, binigyan siya ng matitirhan, 3 libreng pagkain bawat araw, 20,000 yen na sahod kada araw, at sila pa ang nagbabayad ng tuition fee niya. Biglang tinanong ni Hanako kung kasama ba siya sa mga benepisyong iyon, at gusto nitong malaman kung ganoon din ba ang tingin ni Atsuki sa kanya. Hindi naintindihan ni Atsuki ang ibig niyang sabihin kaya diretsahan siyang tinanong ni Hanako kung ayaw ba niyang makapag-asawa ng isang mayaman. Kitang-kitang kinabahan si Atsuki kaya dali-dali niyang ipinaliwanag na hindi pa niya iyon naiisip. Humiling lang si Hanako na huwag siyang iwan ni Atsuki, kaya pumayag siya at hinayaang matulog itong nakasandal sa kondongan niya. Habang mahimbing na natutulog si Hanako, naisip ni Atsuki na dapat ay nakakailang ang sitwasyong iyon, pero sa halip ay kakaibang nakakapagpakalma pala ito.
Bigla siyang nakatanggap ng tawag mula kay Shizun, na nagsabing tatawagan siya tuwing lunch break hanggat hindi pa siya sanay sa trabaho bilang caretaker. Ang una nitong tinanong ay kung sinusunod ba niya ang itinakdang backstory niya, kaya sinabi ni Atsuki na maayos naman ang lahat sa ngayon. Pagkatapos ay tinanong siya ni Shizun kung may nakasalamuhan na ba siyang mga kaklase, kaya ikinwento niya sina Kazuya at Karen. Pagkarinig pa lang ni Shizun sa mga pangalang iyon, agad nitong tiningnan ang impormasyon nila at sinabing ang pamilya ni Karen ay kumikita sa retail business sa pamamagitan ng kumpanyang J's Holdings. Hindi maitago ni Atsuki ang pagkagulat nang mapagtanto niyang ang pamilya pala ni Karen ang may-ari ng sikat na J's Electronics, na isa na ngayon sa 5 pinakamalalaking electronics retailer sa buong Japan. Hindi tuloy niya maintindihan kung bakit sinabi nitong isa rin siyang ascended commoner gayong para na rin itong isang prinsesa. Pagkatapos ay sinabi ni Shizun na ang pamilya naman ni Kazuya ang may-ari ng malaking logistics company na Teisho Movers. Kasing impressive din iyon ng negosyo ng pamilya ni Karen. Kaya sa isip ni Atsuki, parang niloko lang siya ng dalawa. Pagkatapos ng sumunod na klase, ipinagpatuloy ni Hanako ang perpekto nitong pag-arte sa harap ng lahat, at napansin ni Atsuki na palagi itong napapalibutan ng maraming estudyante kaya naisip niyang wala naman siyang dapat ipag-alala. Pero eksakto namang tumawag muli si Shizun at sinabing mukhang naiwan ni Hanako ang wallet nito dahil hindi magkatugma ang lokasyon ng personal transmitter nito at ng transmitter na nasa wallet. Bahagyang nagulat si Atsuki na nilagyan pa nila ng transmitter ang wallet ni Hanako, pero hindi na niya iyon kinwestiyon at sinabi na hahanapin niya ito. Sinabi ni Shizun na malinaw na nasa kanlurang bahagi ng main building ang wallet, pero wala na itong maibibigay na karagdagang impormasyon. Inakala ni Atsuki na malamang ay nasa women's bathroom iyon, kaya inutusan siya ni Shizun na kunin ang wallet at agad na ibinaba ang tawag. Pagkatapos niyang mapagtanto ang ibig sabihin noon, agad siyang nataranta at iniisip kung paano niya kukunin ang isang wallet na nasa loob ng women's bathroom. Habang iniisip niya ang gagawin, nilapitan siya ng isang elegante at maayos manamit na babae at tinanong kung may problema ba siya. Nagulat din ito dahil hindi pa nito siya nakikita noon. Inakala nitong siya ang transfer student ng Class A na narinig na niya at nagpakilala bilang si Marie Tanoji, ang nag-iisang anak na babae ng presidente ng Tanoji Group. Hindi alam ni Atsuki ang isasagot, at ang halata niyang pagkalito ay bahagyang ikinainis ni Marie dahil hindi niya maintindihan kung bakit ganoon lang ang naging reaksyon nito matapos ang mahabang katahimikan. Dahil wala na siyang ibang magawa, humingi ng paumanhin si Atsuki at inaming hindi siya pamilyar sa Tanoji Group. Hindi na itago ni Marie ang pagkainis kaya sinabi nitong lampas na iyon sa simpleng kakulangan ng kaalaman. Ipinaliwanag niyang ang Tanoji Group ay isang napakalaking conglomerate na unang sumikat sa industriya ng pagmimina. Kabilang sa mga kumpanya nito ang pinakamalalaking producer ng non-ferrous metals at chemicals sa Japan, at halos kapantay ng Konohana Group ang laki nito. Nang makita ni Marie ang naging reaksyon ni Atsuki, napagtanto niyang pamilyar ito sa Konohana Group, at lalo lamang siyang nainis dahil pakiramdam niya ay natatabunan ang pangalan nila dahil sa presensya ni Hanako. Mabilis din namang kumalma si Marie at iniba ang usapan sa pagtatanong kung ano ba talaga ang problema ni Atsuki. Kabado namang ipinaliwanag ni Atsuki na may naiwang wallet sa women's bathroom kaya gusto sana niya itong kunin. Walang pag-aalinlangan na nagpa siya si Marie na tulungan siya at siya mismo ang pumasok sa women's bathroom para kunin ang wallet, kaya nailigtas si Atsuki sa malaking problema. Pero pagkatapos niyang makuha ang wallet, tinanong din niya si Atsuki kung paano nito nalaman na may wallet na naiwan sa loob ng women's bathroom. Mabilis na nakaisip ng dahilan si Atsuki at sinabi niyang ang may-ari mismo ng wallet ang nakiusap sa kanya na hanapin iyon, at ang women's bathroom na lang ang tanging lugar na hindi niya kayang tingnan. Dahil alam niyang hindi gusto ni Marie si Hanako, sinadya niyang huwag banggitin ang pangalan nito para maiwasan ang problema. Pagkarinig ng paliwanag niya, sinabi ni Marie na parang ginawa lang siyang utusan ng isang tao, at hindi iyon nararapat. Ipinaalala nito na ang pagpasok niya sa academy na iyon ay nangangahulugang isa rin siyang magiging leader sa hinaharap. Kaya kung hahayaan niyang utusan lang siya ng iba, hinding-hindi uunlad ang kumpanya nila. Tinanggap ni Atsuki ang payo at sinabing magiging mas maingat na siya sa susunod. Pero napansin ni Marie ang kawalan niya ng kumpiyansa kaya sinabi nitong magsalita siya ng mas malinaw. Nang mas matatag na siyang magsalita, sinabi ni Marie na mukhang may potensyal siya. Idinagdag pa nitong ayusin din niya ang tindig niya dahil nagsisimula ang kumpiyansa sa tamang posture. Agad namang sinunod ni Atsuki ang payo kaya umalis si Marie na nasisiyahan. Sinabi rin nitong kung kailangan niya ng tulong sa hinaharap, hanapin lang niya ang gininto ang buhok nito. Maayos na sana ang pagtatapos ng pag-uusap nila, pero biglang naitanong ni Atsuki kung hindi ba bawal sa academy ang magpakulay ng buhok.
Agad na natigilan si Marie at tinanong kung sinasabi ba niyang peke ang buhok niya na parang singsing na may gold plating. Dali-daling sinabi ni Atsuki na hindi iyon ang ibig niyang sabihin, pero namula lang si Marie sa hiya, tumakbo palayo, at paulit-ulit na sinabing hindi siya nagpapakulay ng buhok. Hinayaan na lang siyang umalis ni Atsuki kahit halata naman sa kanya na nagpapakulay talaga ito. Sa huli, matagumpay na natapos ni Atsuki ang unang araw niya sa academy. Pagkatapos ng huling klase, nilapitan siya ni Karen at Kazuya at tinanong kung gusto niyang sumama sa isang welcome party. Magalang niya iyong tinanggihan at ipinaliwanag na pinauwi siya ng maaga ngayong araw. Pero sinabi rin niyang gusto niyang tanggapin ang alok nila sa ibang pagkakataon dahil marami rin siyang gustong itanong tungkol sa academy. Paglabas niya ng gusali, nakita niya si Hanako na nagpapakain ng mga isda sa pond sa loob ng academy habang sinasabing ayaw pa niyang umuwi. Nalito si Atsuki dahil kaninang umaga ay gusto na nitong umuwi. Ayon kay Hanako, gusto niyang manatili roon dahil pagbalik sa mansyon ay napakarami na namang kailangang pag-aralan at gawin, kaya hindi siya makakapag-relax. Sinabi ni Atsuki na hindi naman siya pwedeng manatili roon habang buhay. Pero kahit anong pilit niya, hindi talaga gumalaw si Hanako. Doon niya naalala na may ibinigay si Shizun na pwede niyang gamitin sa ganitong sitwasyon. Pero nang tingnan niya kung ano iyon, isang supot lang pala ng potato chips ang laman. Agad na sinugod siya ni Hanako para agawin ang potato chips, pero sinabi ni Atsuki na makukuha lang niya iyon kapag pumayag na siyang umuwi. Dahil hindi niya kayang labanan ng tukso, napilitan si Hanako na sumunod at umuwi kasama niya. Doon nalaman ni Atsuki na karaniwan palang hindi pinapayagang kumain si Hanako ng mga junk food tulad ng potato chips. Nakakapagod na ang pagpasok nila sa academy, pero mas lalo pang nakakapagod ang pag-uwi. Pagdating sa mansyon, agad na sinimula ni Shizun ang mga aralin para sa susunod na araw, pagkatapos ay nagturo ng etiquette at self-defense. Pagkatapos ng self-defense training, kahit mabilis sumuko si Atsuki, inamin ni Shizun na mabilis naman siyang matuto. Pagkatapos noon, nagtanong si Atsuki dahil sinabi ni Hanako na ang pinakamatagal nitong caretaker ay 1 buwan lang, at gusto niyang malaman kung bakit. Ipinaliwanag ni Shizun na si Keigan mismo ang pumili sa lahat ng dati nitong caretaker, at dahil pawang mahigpit ang mga iyon kay Hanako, hindi sila kailanman nakabuo ng relasyon ng tiwala sa kanya. Matagal nang ikinababahala iyon ni Keigan, at ito ang unang pagkakataong kumuha siya ng isang ordinaryong tao na walang anumang koneksyon sa pamilyang Konohana. Kaya para sa kanila, isa rin itong malaking sugal, mas nauunawaan na ni Atsuki ang lahat ng kaunti pagkatapos ng pag-uusap na iyon, at hindi siya makapaniwala na unang araw pa lang niya ito, kaya naman naitatanong niya sa sarili kung kakayanin ba niya talaga ito. Nakasalubong niya si Hanako pagkatapos ng aralin sa self-defense, at hindi ito nagatubiling sabihin sa kanya na mabaho siya. Nilinaw ni Atsuki na papunta na siya sa paliguan ngayon, kaya nagpa siya sihin na dalhin siya sa kanyang silid upang ipakita ang kanyang sariling paliguan. Sa totoo lang, nagulat lang si Atsuki sa kung gaano karangya ang hitsura ng lahat. Ngunit tuluyan niya itong nalimutan ng maghubad ng damit si Hanako at nakiusap na sumama sa kanya. Nang walang naiintindihan sa nangyayari, napasabak na lamang siya sa paliguan kasama si Hanako na kapwa naka-swimsuit. Ginawa ni Atsuki ang lahat ng kanyang makakaya para kumalma, at naghanap ng paraan para maibelang ang kanyang pansin sa iba. Sa wakas ay nakaisip siya ng ideya at nagpas siyang basahin ang mga profile ng kanilang mga kaklase na inihanda ni Shizun. Madalas pag-usapan ang negosyo ng kani-kanilang pamilya sa paaralan, kaya gusto nitong kabisaduhin niya ang mga ito. Tinanong siya ni Atsuki kung mayroon ba siyang tunay na kaibigan sa klase, ngunit sa kanyang pagkagulat, mabilis itong itinanggi ni Hanako. Sinabi niya na kahit palagi siyang napapaligiran ng mga estudyante, walang sino man sa kanila ang kaibigan niya. Inamin ni Atsuki na mukha nga lang silang mga nakikisabit o sumasipsip, kaya hindi na siya nagulat. Tinanong niya muli ito kung ninais man lang ba nitong magkaroon ng mga kaibigan, ngunit sinabi lang nito na si Atsuki lang ang kailangan niya. Medyo nataranta si Atsuki sa narinig, ngunit nagpasalamat pa rin siya. At doon nagpa siya si Hanako na umupo ng mas malapit sa kanya, sabay pakiusap na hugasan ang kanyang buhok dahil si Shizun naman ang palaging gumagawa nito. Dahil wala nang ibang pagpipilian, ipinagpalagay na lamang ni Atsuki na bahagi ito ng kanyang trabaho. Kaya naman, hinugasan niya ang buhok nito at tinanong kung bakit siya ang pinili nitong tagapangalaga. Ngumiti lamang si Hanako at sinabing gusto niya kung paano na lang tinatanggap ni Atsuki ang mga ginagawa niya at kung paano siya nito pinangangalagaan. Hindi na sumagot si Atsuki dahil hindi naman ito totoong kasagutan, ngunit kahit paano ay masaya siyang malaman na talagang nagtitiwala ito sa kanya. Biglang tumayo si Hanako at nagreklamo sa init, sabay sabing nakakaabala ang kanyang swimsuit.
Agad na nagpanik si Atsuki, ngunit ipinaliwanag ni Hanako na nagsuot lamang siya ng swimsuit sa paliguan dahil nagpumilit si Shizune. Sa sandaling malaman niyang alam ni Shizune na naroon sila, napansin niya ang nakamamatay na titig nito na nakamasid sa kanila mula sa likod ng pinto. Namutla siya sa mismong sandaling iyon at nang makaalis si Hanako, nagpa siya si Shizune na kausapin siya, at ipinaalam na kanina pa siya nanonood mula sa simula. Sinabi nito sa kanya na naghanda siya ng pamalit na damit at gamot din na nagiging sanhi ng erectile dysfunction. Inutusan siya ni Shizune na sa susunod, sa mga sitwasyong maaari siyang managhili o makaramdam ng pagnanasa kay Hanako, dapat siyang uminom ng isa nito bago pa man mangyari iyon. Nanginginig na lamang sa takot si Atsuki, sumigaw sa sindak nang hindi nalalamang ang ibinigay sa kanya ni Shizune ay mga bitamina lamang pala. Kinabukasan sa paaralan, nagawa niyang ihanda ang kanyang sarili para sa darating na araw, ngunit matapos balikan ng isang bagay na kanyang nakalimutan, aksidente niyang nabangga ang isa pang estudyante, sa sandaling makita siya ng babae, agad siyang nakilala nito, at kahit nagkunwari siyang walang alam, madali nitong napatunayan na siya nga iyon, kaya agad itong yamakap sa kanya habang umiiyak, at sinabing sobrang nang ulila ito sa kanya. Napag-usapan na ni Karen ang tungkol sa babaeng ito noon, at sinabi nitong si Nara Miyakajima mula sa Class B ang tinutukoy. Isa itong mahusay na atleta, at kilala bilang cool beauty ng paaralan, pero may isa pang bagay na mas ikinasikat nito. Kilala kasi si Nara na napakalayo ng loob sa ibang tao, at kung ano-anong chismis ang kumakalat tungkol dito, gaya ng pagiging miyembro raw ng isang Yakuza family. Naalala rin ni Atsuki na minsan na siyang nabanggit ni Keigen tungkol kay Nara matapos nitong imbestigahan ang kasaysayan ng kanilang pamilya. Sinabi ni Keigen na ang Miyakajima family, na kilala bilang heiress, ay naka-enroll sa Kyogakuin, at kahit wala naman daw siyang alam na personal na alitan sa pamilya nito, pinayuhan pa rin siyang iwasan ang anumang hindi kailangang pakikisalamuha sa kanila. Kasamaang palad, lubusan niyong nabigo ni Atsuki, dahil ngayon ay nakayakap na sa kanya si Nara habang walang tigil sa pag-iyak. Dito natin babalikan ang nakaraan nilang dalawa, matagal na palang nakapagpalipas ng panahon si Atsuki sa mansyon ng Miyakajima family. Bilang kapwa mga walang silbing tamad, magkasundo noon ang kanilang mga magulang. Pero dumating ang panahong muntik nang maghiwalay ang mga ito. 10 taong gulang noon si Atsuki, at isinama siya ng kanyang ina palabas ng kanilang bahay upang pansamantalang tumira sa pamilya ng yumao niyang lola, na siyang Miyakajima family. Marami sa mga miyembro ng pamilya ang tumutol dito dahil iniisip nilang baka maging masamang impluwensya sila kay Nara. Kalaunan, nalaman ni Atsuki na itinakwil noon ng mga magulang ng kanyang lola ang anak nila, pero pinilit ng kanyang ina na makabalik muli sa pamilya. Habang naninirahan sila sa mansyon, unang beses na nakilala ni Atsuki si Nara, at agresibo na rin ito noon. Pagkatapos itanong ni Nara kung sino siya, nagpakilala si Atsuki at sinabing kahapon lang sila dumating. Nagulat siya nang ang unang sinabi ni Nara ay galit ito sa mga mahihina. Ipinaliwanag nitong naikwento na ng mga katulong ang tungkol sa kanya, kaya alam nitong nakikitira lang sila roon at umaasang mabuhay ng libre. Wala namang maisagot si Atsuki dahil totoo iyon, pero ikinagulat niyang sinabi ni Nara na bibigyan siya ng trabaho, kaya hindi na siya dapat mag-alala dahil siya ang magiging tagapag-alaga nito. Si Nara ang nag-iisang anak na babae ng Miyakajima family. At mula ng araw na iyon, halos palaging nasa tabi na siya ni Atsuki, tinutulungan ito sa mga simpleng bagay gaya ng pagtaboy ng mga insekto o pag-alo rito tuwing umiiyak. Habang lumilipas ang panahon, mabilis na napalapit si Nara kay Atsuki, at sinabi pa nitong mas malakas ito kaysa sa kanya. Hindi kasi umiiyak si Atsuki kapag nakakakita ng mga insekto, at nananatili rin itong kalmado kahit pinapagalitan ng mga matatanda. Hindi tulad niya, inamin ni Nara na gusto niyang maging isang matatag na miyembro ng Miyakajima family. Pero ang totoo, duwag talaga ito, at kahit 10 taong gulang na, hindi pa rin ito kayang lumabas ng mag-isa. Mula pagkabata kasi, itinuro na sa kanya na mapanganib ang mundo sa labas, kaya natatakot itong umalis sa mansyon. Gayunpaman, ikinwento ni Nara na kamakailan ay nakita nito ang isang batang babae na kaedad lang niya na naglalakad ng mag-isa, kaya naisip nitong kung magkakaroon lang siya ng sapat na lakas ng loob, magagawa rin niya iyon. Pagkarinig dito, tinanong ni Atsuki kung gusto ba nitong lumabas kasama niya para makita kung ano talaga ang nasa labas. Halatang nagulat si Nara sa alok na iyon, pero walang pag-aalinlangang hinawakan nito ang kamay ni Atsuki, sabik na makita ng sarili niyang mga mata ang mundo sa labas. Dahil buong buhay na sa bahay lang lumaki si Nara, namangha ito kahit sa pinakasimpleng bagay nang makalabas sila. Sa unang pagkakataon, naranasan itong maging malaya, at masayang-masaya si Atsuki na makita itong ganoon kasaya. Kaya ipinakita pa niya rito ang iba pang mga bagay na alam niyang magugustuhan nito, at pinatikim pa niya si Nara ng matatamis sa isang candy shop. Mula noon, palihim na silang lumalabas ng mansyon paminsan-minsan, at talagang nag-e-enjoy silang magkasama. Pero hindi nagtagal, nabunyag din ang maliit nilang sikreto,
At galit na hinarap ng ama ni Nara si Atsuki, sinisisi itong inilagay sa panganib ang kanyang anak. Hindi man lang siya binigyan ng pagkakataong magpaliwanag, agad nitong pinalaya si Atsuki at ang kanyang ina palabas ng mansyon. Noong araw na umalis siya, lumuluhang nangako si Nara na magiging malakas ito, at iyon na rin ang huling beses na nagkita sila hanggang sa ngayon. Ngayong muli silang nagkita sa academy, ayaw na siyang pakawalan ni Nara, at hindi pa rin ito mapigil ang umiyak. Sinubukan ni Atsuki na pakalmayan ito, pero nang sa wakas ay tumigil na si Nara sa pag-iyak. Inamin nitong sa sobrang pananabik ay nanghina ang mga binti nito kaya hindi na ito makagalaw. Dahil wala na siyang ibang magawa, dinala ni Atsuki si Nara sa infirmary, kung saan sinabi ng nurse na magiging maayos din ang pakiramdam nito kapag nakapagpahinga. Bago pa makaalis si Atsuki, pinigilan siya ni Nara at nakiusap na huwag muna siyang iwanang mag-isa habang may luha pa rin sa mga mata nito. Nagpa siya si Atsuki na manatili muna sandali at humingi ng tawad sa nangyari noong bata pa sila, sinasabing hindi niya dapat ito inilabas ng walang pahintulot. Mabilis namang sinabi ni Nara na wala siyang dapat ipag-sorry dahil sa totoo lang ay lubos itong nagpapasalamat sa ginawa niya. Kung hindi kasi siya inilabas ni Atsuki noon, malamang ay duwag pa rin siya hanggang ngayon. Tinanong ni Atsuki kung hindi na ba ito duwag ngayon, pero nahihiyang inamin ni Nara na marami pa rin itong kailangang baguhin dahil hanggang ngayon ay hindi pa rin ito marunong makipagkaibigan. Inamin ni Atsuki na mukhang mali nga ang tingin ng mga tao rito, kaya tinanong niya kung paano nangyari iyon. Ipinaliwanag ni Nara na itinataguyod ng Miyakejima family ang pamumuhay bilang isang mandirigma, kaya buong buhay nitong pinag-aralan ng iba't ibang martial arts. Pero dahil sa tradisyon ng kanilang pamilya, iniisip ng mga tao na para silang grupo ng mga mahilig sa gulo at karahasan. Nahihiya mang aminin iyon, komportable namang ikwento ni Nara kay Atsuki ang totoo. Kaya inamin nitong sobrang kinakabahan ito kapag may kaharap na ibang tao. Naninigas ang mukha nito, kaya palagi nitong natatakot ang mga tao. Bago pa niya namalayan, tinatawag na siyang delinquent at yakuza ng lahat, at hindi na niya alam kung paano pa iyon mababago. Kaya desperado nitong hiningi ang tulong ni Atsuki. Pero bago pa siya makasagot, biglang tumunog ang cellphone niya kaya napilitan siyang lumabas muna para sagutin ang tawag. Pagkasagot niya, tinanong agad siya ni Shizun kung nasaan na siya. Ipinaliwanag ni Atsuki na may estudyanteng sumama ang pakiramdam kaya dinala niya ito sa nurse's office. Sinabi ni Shizun na kaya pala hindi tugma ang lokasyon niya sa lokasyon ni Hanako, at inutusan siyang bumalik agad sa classroom. Ayos lang daw ang tumulong sa iba, pero hindi niya dapat kalimutan ang tungkulin niya bilang caretaker. Tinanggap iyon ni Atsuki at nagpa siya ng bumalik, pero bago siya makaalis, tinanong siya ni Nara kung ano ba talaga ang ginagawa niya sa paaralang iyon. Sinabi lang ni Atsuki na mahaba-habang kwento iyon at humingi ng paumanhin dahil kailangan na niyang umalis. Habang papalabas na siya, mabilis siyang pinigilan ni Nara at tinanong kung hindi ba siya mawawala ulit. Nagulat si Atsuki sa tanong na iyon, at naalala niya ang araw na iniwan niya si Nara noon. Kaya ngumiti siya at panyanatag ang loob nito, nangakong magkikita silang muli. Nang makasigurado na si Nara, mahiyain itong hiniling na tapikin niya ang ulo nito, dahil iyon ang palagi niyang ginagawa noong bata pa sila. Sa una ay nag-alangan si Atsuki, pero pumayag din siyang tapikin ang ulo ni Nara para gaman ang pakiramdam nito, at inamin ni Nara na talagang nakakapagpanatag iyon ng loob. Muli siyang humingi ng tawad sa pagkawala niya noon, pero sinabi ni Nara na ayos lang iyon dahil nagkita na silang muli. Bigla namang bumukas ang pinto, at pumasok si Hanako na may perpektong ngiti habang maghiliw na tinatanong kung ano ang ginagawa nilang dalawa roon. Hindi dapat ganoon katindi ang naging kaba nila, pero pareho silang natakot. Gayunpaman, nanatiling magalang at perpekto ang kilos ni Hanako habang ipinapaliwanag na medyo sumama ang pakiramdam niya kaya umalis muna siya sa klase. Pagkatapos ay muli niyang itinanong kung ano ang ginagawa nilang dalawa roon. Kaya kabadong ipinaliwanag ni Atsuki na nadatnan niyang nakahandusay si Nara sa hallway, kaya dinala niya ito sa infirmary. Tinanong ni Hanako kung nagkaroon ba si Nara ng pinsala sa ulo, dahil nakita niyang tinatapik ni Atsuki ang ulo nito. Doon nakumpirma ni Atsuki na nakita nga pala ni Hanako ang ginawa niya, gaya ng kinatatakutan niya. Agad namang sinubukan ni Nara na ipaliwanag na matagal na silang magkakilala ni Atsuki, pero lalo lang yatang lumala ang sitwasyon. Ipinagpatuloy ni Nara ang paliwanag at sinabi nitong tumira noon si Atsuki sa bahay nila noong 10 taong gulang pa sila, at ito rin ang naging caretaker niya. Ipinaliwanag nitong malaki ang utang na loob niya kay Atsuki sa lahat ng ginawa nito, kaya sobrang saya lang niyang makita itong muli. Tahimik na nakinig si Hanako habang pinananatiling kalmado ang kanyang ekspresyon, pero hindi napansin ni Nara ang reaksyon nito at tinanong si Atsuki kung maaari ba itong bumisita sa bahay nila minsan. Sinabi pa nitong maaari lang silang magkasamang magpalipas ng oras kung gusto nito, o kung nanaisin ni Atsuki, maaari rin nilang ipagpatuloy ang dati nilang relasyon bilang caretaker at inaalagaan. Nagulat si Atsuki sa alok na iyon, pero bago pa siya makapagpaliwanag, pinutol siya ni Hanako at magalang na sinabi kay Nara na imposibleng mangyari ang hinihiling nito. Ipinaalam ni Hanako na empleyado na ngayon ng kanilang pamilya si Atsuki, bagay na hindi inaasahan ni Nara.
Nagulat din si Atsuki dahil dapat ay lihim ang impormasyong iyon, kaya hindi niya maintindihan kung bakit ito sinabi ni Hanako. Nang makita ang pagkalito ni Nara, wala na siyang ibang magawa kundi ipaliwanag ang trabaho niya, at sinabing pangunahing tungkulin niyang alagaan si Hanako. Hindi iyon nagustuhan ni Nara, kaya itinuro nito si Hanako at nagreklamo na hindi iyon patas dahil siya ang naunang magkaroon kay Atsuki. Nanatiling kalmado si Hanako at walang pagbabago ang ekspresyon habang sinasabing wala na silang magagawa sa nakaraan, pero ang pamilya niya ang kasalukuyang employer ni Atsuki, at hindi na iyon mababago. Nang malinaw na ang lahat, sinabi ni Hanako kay Atsuki na mukhang maayos na ang kalagayan ni Nara, kaya mas mabuting bumalik na sila sa kanilang classroom. Para bang walang nangyari, sinabi rin ni Hanako na magaling na rin siya, saka siya umalis kasama si Atsuki, na bahagyang naawa kay Nara. Nang silang dalawa na lang ang magkasama, tinanong ni Atsuki kung ligtas bang sabihin na hindi naman talaga ito may sakit at hinanap lang talaga siya. Inamin iyon ni Hanako at ipinaliwanag na natakot siyang maliga kapag mag-isa, kaya nagpanggap siyang may sakit at nagpasama hanggang kalahati ng daan. Humingi ng paumanhin si Atsuki dahil nag-alala pala ito, pero tinanong niya kung bakit sinabi nito kay Nara ang lahat gayong dapat ay sikreto ang relasyon nila. Simple lang ang isinagot ni Hanako, kailangan lang daw niyang ipaintindi iyon kay Nara. Dahil doon, napaisip si Atsuki kung nagseselos ba ito o ano, pero nang balikan niya ang lahat ng naging pakikitungo ni Hanako sa kanya hanggang ngayon, agad din niyang inalis sa isip ang ideyang iyon. Biglang huminto sa paglalakad si Hanako at tinanong siya kung sino ba talaga ang inaalagaan niya. Walang pag-aalinlangang sumagot si Atsuki na sa ngayon ay siya ang caretaker ni Hanako. Kitang nasiyahan si Hanako sa sagot na iyon, kaya ngumiti ito at niyaya siyang sabay silang magpagalitan ni Shizun. Medyo kinabahan si Atsuki nang marinig iyon, pero nang magkita sila ni Shizun sa loob ng sasakyan, ipinaliwanag nitong mukhang pareho namang may pananagutan si Hanako sa nangyari. At kahit alam nilang may koneksyon sina Atsuki at Nara, hindi nila napagtantong nagkakilala na pala ang dalawa noon, kaya inamin nitong pagkukulang iyon sa kanilang pagsisiyasat. Sinabi ni Shizun na siya na ang mag-iisip ng paliwanag na maaaring sabihin ni Atsuki kay Nara, kaya umaasa siyang makakausap niya ito at mahihilingang panatilihing lihim ang tungkol sa kanila. Wala namang problema si Atsuki sa pakiusap na iyon. Pagkatapos, itinuro ni Shizun na matagal nang nakakapit si Hanako kay Atsuki na parang isang koala, kaya gusto nitong malaman kung ano ang dahilan nito. Sa totoo lang, gusto ring malaman ni Atsuki ang sagot, pero alam niyang hinding-hindi iyon ipapaliwanag ni Hanako. Sa halip, tahimik lang nitong hiniling na tapikin niya ang ulo nito. Bagamat nagulat siya sa una, pinagbigyan pa rin niya ito. Kinabukasan sa paaralan, nilapitan ni Karen at Kazuya si Atsuki at tinanong kung gusto ba nitong ipagdiwang ang welcome party niya pagkatapos ng klase. Dahil alam niyang wala naman siyang ibang gagawin sa araw na iyon, agad niyang tinanggap ang imbitasyon. Sinabi rin nila na maaari siyang magsama ng kahit sinong gusto niyang imbitahan. Ikinagulat niya nang sabihin agad ni Hanako na sasama rin ito, at tinawagan pa nito si Shizun upang humingi ng pahintulot, sinasabing gusto nitong sumama sa tea party kasama si Atsuki. Agad namang pumayag si Shizun dahil alam nitong ayos lang iyon basta kasama rin si Atsuki. Gayunpaman, tinanong nito si Hanako kung sigurado ba talaga ito, dahil malapit na ang oras. Hindi na ito nagbigay ng karagdagang paliwanag, pero tiniyak ni Hanako na magiging maayos lang siya. Ipinaalala ni Atsuki na simpleng pagtitipon lang naman iyon, kaya hindi na talaga kailangang sumama pa ito. Pero bago pa niya matapos ang sasabihin, hinayla ni Hanako ang damit niya at nilinaw na kung pupunta si Atsuki, sasama rin siya. Medyo nagulat si Atsuki, pero inisip na lang niyang baka gusto lang nitong magkaroon ng mga kaibigan, kaya hindi na siya nagtanong pa. Pagkatapos, nagpa siya siyang kausapin si Nara, na hanggang ngayon ay nagtatampo pa rin sa nangyari. Tinawag pa siya nitong traidor dahil gusto nitong makasama ulit siya sa iisang bahay. Agad namang pinagsisihan ni Nara ang sinabi at nakiusap na kalimutan na lang iyon, pero sinubukan ni Atsuki na pakalmayan ito at ipinaliwanag na inampun na siya ng Konohana household. Sa madaling salita, nagpapatakbo ng isang affiliate company ng Konohana Group ang kanyang ama, at napagdesisyonan ng Konohana family na kunin siya bilang isang live-in apprentice. Inakala ni Nara na ibig sabihin noon ay nakatira siya sa bahay ng Konohana family habang natututo tungkol sa buhay ng mga nasa mataas na lipunan. Kinumpirma iyon ni Atsuki at ipinaliwanag na sana ay manatiling lihim ang bagay na iyon. Mabuti na lang at agad na naunawaan ni Nara, dahil alam nitong maislan ang ganitong klaseng kasunduan. Nagpasalamat si Atsuki sa pag-unawa nito, at nang matapos na ang usapang iyon, inimbitahan niya si Nara sa tea party pagkatapos ng klase. Labis iyong ikinatuwa ni Nara hanggang sa mapaluha ito, at inaming matagal na nitong pinapangarap na makadalo sa isang tea party, pero wala pang sino mang nag-imbita rito noon. Tinanong ni Nara kung ayos lang ba talagang sumama siya, dahil baka masira lang nito ang magandang samahan ng lahat. Sa una ay medyo nag-alangan si Atsuki, pero ginawa niya ang makakaya upang panatagin ang loob nito at sinabing magiging maayos lang ang lahat.
Pagkatapos nilang mag-usap, dali siyang bumalik sa classroom, pero bigla niyang nakasalubong si Mir. Sinabi nitong narinig niyang kakilala raw ni Atsuki si Hanako Konohana, kaya sigurado siyang kabilang ito sa Konohana faction. Hindi agad naintindihan ni Atsuki ang ibig nitong sabihin, pero dahil mukhang nag-iingat ang kilos ni Mir, tinanong niya ito kung ayaw ba nito kay Hanako. Nagulat si Atsuki nang kabadong ipaliwanag ni Mir na wala siyang masamang tingin kay Hanako. Sa katunayan, lubos niyang kinikilala ang kakayahan ni Hanako Konohana, at ayon sa kanya, ang kagandahan at husay nito sa pag-akapantay ng sarili niyang antas. Sa isip lang ni Atsuki, parang paikat lang iyong paraan ni Mir para ipagmalaki ang sarili. Pero syempre, hindi na niya iyon sinabi. Pagkatapos, sinabi ni Mir na sa sobra ang atensyong natatanggap ni Hanako mula sa lahat, at iniisip niyang baka dahil iyon sa palakaibigan nitong ugali, dahil para bang hindi ito nauubusan ng ngiti. Napansin lang ni Atsuki na parang sobra ang pagkahumaling ni Mir kay Hanako, kaya naisipan niya itong imbitahan din sa tea party. Pagkatapos ng klase, halos mabigla sina Karen at Kazuya nang makitang magkasama sa iisang mesa sina Mir, Hanako, at Nara. Kaya agad nilang tinanong si Atsuki kung saan niya nakilala ang mga ito, at paano niya nakilala ang napakaraming kamanghamanghang babae sa loob lang ng 3 araw. Hindi alam ni Atsuki kung paano yun ipapaliwanag, kaya sinabi na lang niyang kusa na lang nangyari ang lahat. Si Mir ang unang kumilos at sinimulan ng formal na pagpapakilala, sinabing anak siya ng Tanoji Group. Nagpakilala rin si Kazuya at sinabing nagpapatakbo ng shipping company ang kanilang pamilya. Sumunod si Karen at ipinaliwanag na may retail business ang kanilang pamilya, pero karamihan ay mga electronics shop ang pinapatakbo nila. Formal ding nagpakilala si Hanako, at nang sinara na ang magsasalita, nauutal ito sa sobrang kaba habang nagpapakilala. Sumunod naman si Atsuki at sinabing may it company ang kanilang pamilya. Matapos ang pagpapakilala, nilinaw ni Mir na hindi nila kailangang mailang dahil sa katayuan ng kanyang pamilya, kaya maaari nila siyang kausapin ng kasing prangka ng pakikipag-usap nila sa iba. Sinamantala naman ni Atsuki ang pagkakataon para sabihan si Nara na hindi rin ito kailangang kabahan, kaya sinubukan nitong kumalma. Pero nagulat sina Karen at Kazuya nang marinig nilang tinatawag ni Atsuki si Nara sa unang pangalan nito. Kaya mabilis na ipinaliwanag ni Nara na nagkakilala sila noong 10 taong gulang pa lang sila, at iyon ang dahilan kung bakit inimbitahan siya ni Atsuki sa tea party. Dahil sa kabadong ngiti ni Nara, lalo silang nailang. Kaya namagitan si Atsuki at sinabi sa kanilang mali ang iniisip nila tungkol kay Nara. Tiniyak niyang wala silang dapat ikatakot dito, at ipinaliwanag na halos buong pagkabata nito ay sa loob lang ng bahay ng kanilang pamilya lumaki, kaya nahihirapan lang talaga itong makipag-usap sa ibang tao. Sinabi rin ni Atsuki na puro kasinungalingan ang lahat ng chismis tungkol kay Nara, at natuwa si Nara nang tuluyan na niyang malinaw iyon sa lahat. Idinagdag ni Mir na sporting goods ang negosyo ng Miyakajima family, at sapat na ang kaunting pagsisiyasat para malaman na hindi totoo ang mga chismis tungkol sa kanila. Dahil doon, medyo naging komportable ang lahat, kaya tinanong ni Karen si Nara kung paano nito karaniwang ginugugol ang oras nito. Sinabi ni Nara na madalas itong nagsasanay dahil may dojo sila sa bahay, kaya karamihan ng oras nito ay napupunta sa pag-eensayo. Sumunod namang tinanong ni Kazuya si Hanako kung halos buong araw ba itong nag-aaral, pero umiling si Hanako at ipinaliwanag na kahit mahalaga ang pag-aaral, sinisiguro pa rin itong magpahinga paminsan-minsan at kumain ng mga dessert at iba pang matatamis. Nang tanungin ni Karen kung ano ang paborito nitong merienda, ngumiti si Hanako at sinabing Miss Cones, kahit alam ni Atsuki na ang tunay nitong paborito ay potato chips. Agad na humigop si Atsuki ng tsaa para hindi na lang magsalita, pero mabilis siyang sinaway ni Mir at ipinaliwanag na kapag umiinom ng black tea, ayon sa tamang etiquette ay dapat itaas ang tasa hanggang sa bibig. Agad na naintindihan ni Atsuki ang ibig nitong sabihin, kaya itinaman niya ang kanyang postura at nagpasalamat sa pagtutuwid nito. Ipinaliwanag niyang galing siya sa ordinaryong paaralan, kaya marami pa siyang kailangang matutunan pagdating sa etiquette. Sinabi naman ni Kazuya na may mga kakaibang kaugalian din sa mga ordinaryong paaralan, gaya ng panghihiram ng gamit na hindi na isinasauli, paghahati-hati sa bayad ng pagkain, palihim na pagkain ng tanghalian sa loob ng klase, at kung ano-ano pang mga bagay. Nilinaw ni Atsuki na hindi naman talaga matatawag na kultura iyon, kaya naisipan niyang ibahagi ang isa sa mga nakakatuwang kaugalian na alam niya, ang 3 second rule. Bilang halimbawa, kumuha siya ng cookie at sinadyang ihulog ito sa mesa bago agad pulutin at kainin. Pagkatapos, ipinaliwanag niyang ayon sa 3 second rule, pwede pa rin kainin ang pagkaing nahulog kung mapupulot ito sa loob ng 3 segundo, kahit alam niyang hindi naman talaga iyon ang pinakamatalinong gawin. Humanga pa nga si Kazuya sa kakaibang kaugaliang iyon, at ikinagulat ni Atsuki nang gayahin din ito ni Hanako. Inamin ni Mir na nakakatawa nga iyon, pero sa tingin niya ay medyo bastos pa rin ang ganoong asal, at sumang-ayon na lang si Atsuki. Medyo nag-aalala siya kanina, pero natuwa siyang mukhang nag-e-enjoy naman ang lahat.
Pagkatapos ng tea party, sinabi ni Mir kay Hanako na iyon ang unang pagkakataong magkasama silang nagkaroon ng tea party bilang magkaibigan at hindi dahil sa formal na okasyon, at ikinagulat niyang hindi naman pala iyon nakakainis. Magiliw namang sumang-ayon si Hanako at inimbitahan pa siyang mag-tea party ulit minsan, bagay na lalo pang ikinagulat ni Mir. Pagkaalis ni Mir, sinabi naman ni Nara na naipit sa trapik ang pamilya nito, kaya siya na lang ang lalapit sa kinaroroonan ng mga ito dahil malapit lang naman. Nagpa siya si Atsuki na ihatid man lang siya hanggang doon. Nang silang dalawa na lang ang magkasama, saka lang tuluyang nakahinga ng maluwag si Nara at nagpasalamat sa lahat ng naitulong ni Atsuki sa tea party. Ayon dito, kung wala siya ay malamang mag-isa lang itong tatagal hanggang sa graduation. Nilinaw ni Atsuki na kaunting tulong lang naman ang ibinigay niya. Pero iginiit ni Nara na naniniwala siyang ang araw na iyon ang magbabago sa buong buhay niya, kaya para sa kanya ay tunay na bayani si Atsuki. Pero kahit masaya siya, hindi rin ito napigil ang mainis at nagreklamong hindi patas si Hanako dahil inagaw nito si Atsuki. Matagal bago niya ito muling nakita, kaya hindi niya maintindihan kung bakit sa bahay pa ni Hanako ito nakatira. Tinanong ni Nara kung hanggang kailan ang apprenticeship nito, pero hindi rin sigurado si Atsuki. Kaya nakiusap na lang si Nara na bumisita siya sa bahay nila kapag natapos na iyon. Hindi nakapagbigay ng malinaw na sagot si Atsuki at sinabi lang na baka gawin niya iyon kung magkakaroon siya ng pagkakataon. Dahil doon, nagreklamo si Nara at sinabing alam niyang nakikisama lang ito sa pagsagot. Kinabukasan, matapos ang isa na namang leksyon tungkol sa table manners, sinabi ni Shizun na mukhang kabisado na ni Atsuki ang mga pangunahing tuntunin. Nagpasalamat si Atsuki at sinabing utang niya iyon sa mahusay nitong pagtuturo. Ipinaalala naman ni Shizun na hindi niya maaaring samahan si Hanako sa pagkain kung wala siyang tamang table manners, kaya mahalagang matutunan niya ang lahat tungkol dito. Nang mabanggit iyon, naitanong ni Atsuki kung saan karaniwang kumakain si Hanako, at sinabi ni Shizun na mag-isa itong kumakain sa dining room. Pagkatapos, sinabi nitong unti-unti na nitong dadagdagan ang mga tungkulin ni Atsuki, dahil ang tunay na trabaho ng isang caretaker ay alagaan si Hanako mula sa paggising nito sa umaga hanggang sa pagtulog sa gabi. Naunawaan iyon ni Atsuki, pero may isa pa palang mahalagang bagay na gustong ipaalam ni Shizun tungkol kay Hanako. Matapos marinig ang paliwanag na iyon, pumunta si Atsuki sa paliguan kasama si Hanako upang tulungan itong hugasan ng buhok, gaya ng dati. Pinanatili niya ang kalmadong kilos at magalang na tinanong kung may hindi ba ito nagugustuhan, pero mukhang kontento naman si Hanako. Nang matapos hugasan ang buhok nito, oras na para maligo. Doon napansin ni Atsuki kung gaano kahanda ang lahat ng ginawa ni Shizun. Gumawa ito ng hiwalay na shower stall para makapaligo si Hanako nang hindi kailangang magsuot ng bathing suit. At syempre, si Hanako lang ang pwedeng pumasok doon. Kinabahan si Atsuki nang maalala ang seryosong paraan ng pagsabi ni Shizun nito, pero agad din siyang nakabawi at hiniling kay Hanako na kunin ang palanggana sa tabi ng gripo. Kinuha naman ni Hanako ang palanggana, pero habang naglalakad papunta sa kanya ay aksidente itong nabitawan, kaya agad nitong pinulot gamit ang 3-second rule. Inamin ni Atsuki na natutuwa siyang makita kung gaano kasaya si Hanako dahil sa 3-second rule, pero ipinaalala niyang mas mabuting huwag nitong gawin iyon sa harap ng ibang tao. Para kay Hanako, masaya pa rin talaga iyon, saka naitanong nito kung ano ang napag-usapan nila ni Nara nang maiwan silang dalawa pagkatapos ng tea party. Mabilis na umiwas ng tingin si Atsuki at sinabing tungkol lang sa kung gaano kasaya ang tea party ang pinag-usapan nila at wala ng iba. Pero hindi naging kapani-paniwala ang sagot niya, kaya biglang sumandal si Hanako sa kanya, ipinaalalang caretaker niya siya at nakiusap na huwag siyang iwan. Nagulat si Atsuki sa sinabi nito, pero lalo siyang nataranta nang bigla na lang mawalan ng malay si Hanako. Hindi nagtagal ay dinala si Hanako sa kanyang silid, at kalaunan ay ipinaalam ni Shizun na bahagya lang itong nilalagnat. Mas kalmado na si Atsuki ngayon, at inamin niyang kung hindi siya binalaan ni Shizun ng mas maaga, mas lalo sana siyang nataranta. Ang sinabi kasi nito kanina ay malamang na mawalan ng malay si Hanako anumang oras. Gayunpaman, naitanong pa rin ni Atsuki kung paano nito nalaman iyon, at ipinaliwanag ni Shizun na normal na nangyayari iyon kay Hanako. Ayon dito, ang bigat ng responsibilidad sa araw-araw na pagpapanggap ni Hanako ay unti-unting nagpapagod sa kanya, at ang patuloy na pagganap bilang isang taong malayong-malayo sa tunay niyang sarili ay nagdudulot ng matinding stress. Lalong nag-alala si Atsuki nang marinig iyon, kaya tinanong niya si Shizun kung paano nitong nagagawang manatiling kalmado sa ganitong sitwasyon. Sumagot si Shizun na mawawala rin ang lagnat sa loob ng 2 o 3 araw, kaya wala naman daw talagang dapat ipag-alala. Pero nilinaw ni Atsuki na kung ang sobrang stress ang dahilan kung bakit nawawalan ng malay si Hanako, marahil ay dapat na nitong itigil ang pagpapanggap. Bigla siyang pinutol ni Shizun at seryosong sinabing alalahanin niya ang kanyang lugar. Pagkatapos ay ipinaliwanag nitong kagustuhan ng Konoha na family na ipagpatuloy ni Hanako ang kanyang pagpapanggap, at tinatanggap naman iyon ni Hanako.
Nang malinaw na iyon, sinabi ni Shizon na bumalik na siya sa kanyang silid dahil kailangan niyang makapagpahinga ng maayos para sa klase kinabukasan. Nagulat si Atsuki na gusto pa rin siyang papasukin sa paaralan kahit bumagsak si Hanako. Pero tiniyak ni Shizon na siya na ang bahala sa pag-aalaga rito. Ipinaalala rin itong hindi sapat ang mga marka ni Atsuki para basta na lang lumiban sa klase. Dahil doon, wala na siyang magawa kundi pumasok sa paaralan kinabukasan. Madaling napansin ni Kazuya na parang mabigat ang pakiramdam niya. Pero mabilis na nagkunwari si Atsuki at sinabing ayos lang siya. Lumapit naman si Karen at sinabing yayain na lang ulit nila ang mga kaibigan niya para magkaroon ng isa pang tea party. Sinabi ni Kazuya na hindi naman pwedeng asahan na laging may oras ang ganoong grupo para sa kanila, kaya napagpasyahan na lang ni Karen na ipagpaliban muna ang ideya. Napansin din ni Karen na wala si Hanako sa klase ngayon, at sinabi ni Kazuya na malamang ay iyon na naman ang dati nitong ginagawa. Nang tanungin ni Atsuki kung ano ang ibig sabihin nito, ipinaliwanag ni Kazuya na paminsan-minsan ay lumiliban si Hanako para tumulong sa negosyo ng kanilang pamilya. Kaya kung wala ito ngayon, malamang ay abalang-abala lang talaga. Wala nang sinabi si Atsuki, pero agad niyang naunawaan na iyon pala ang palusot na ginagamit tuwing nawawalan ng malay si Hanako. Lalo lamang siyang nag-alala dahil ibig sabihin ay walang sino man sa paaralan ang tunay na nag-aalala sa kalagayan nito. Buong araw niya iyong iniisip habang nasa klase, iniisip kung sino ba ang nag-aalaga kay Hanako kapag naghihirap ito at kung mayroon ba itong masasandalan. Pag-uwi niya sa bahay, ang una niyang ginawa ay tanungin kung kumusta na si Hanako, pero sinabi ni Shizon na nagpapahinga pa rin ito. Idinagdag nitong mabuti na lang at weekend na. Kaya may 2 araw pa si Hanako upang makapagpahinga bago bumalik sa paaralan sa Lunes. Nakahinga ng maluwag si Atsuki nang marinig iyon, pero naitanong pa rin niya kung hindi ba uuwi si Keigen kahit sa ganitong sitwasyon. Ipinaliwanag ni Shizon na nasa pangunahing mansyon ito dahil marami itong responsibilidad bilang pinuno ng Konohana Group. Dahil doon, naitanong naman ni Atsuki ang tungkol sa ina ni Hanako. Pero malungkot na sinabi ni Shizon na matagal na itong pumanaw. Nagulat si Atsuki sa nalaman niyang iyon, at doon niya napagtantong napakarami pa pala niyang hindi alam tungkol kay Hanako. Naiintindihan naman niyang natural lang iyon dahil kamakailan lang siya caretaker nito. Kahit ganoon, nakiusap siya kay Shizon na bilisan nila ang mga leksyon nila ngayong araw dahil ibibigay niya ang buong makakaya para makasabay. Nagulat si Shizon sa bigla niyang determinasyon. Pero pumayag naman ito at sinabing bibilisan nila ang karaniwang takbo ng mga leksyon ng 50%. Nangako si Atsuki na makakasabay siya, at habang nagpapatuloy ang mga aralin, hindi niya maiwasang isipin kung kaya ba niyang maging taong masasandalan ni Hanako. Pagkatapos ng mga leksyon, hindi na nagsayang ng oras si Atsuki at agad na nagtungo sa silid ni Hanako upang kumustahin ito at samahan. Mukhang masaya si Hanako nang makita siya, kaya nagpasalamat ito at sinabing natutuwa siyang dumating siya. Ngumiti si Atsuki at ipinaalala na caretaker niya siya, kaya sabihin lang nito kung may gusto itong ipagawa. Walang pag-aalinlangang hiniling ni Hanako na hawakan niya ang kamay nito. Agad namang ginawa iyon ni Atsuki, at doon niya napansing napakaliit pala ng kamay ni Hanako. Patuloy niya itong hinawakan hanggang sa makatulog ito, sinusubukang bigyan ng kapanatagan at iparamdam na magiging maayos din ang lahat. Mamaya, nagulat si Atsuki nang marinig niyang tinatawag ni Hanako ang kanyang ama habang natutulog. Doon niya biglang naunawaan na ang tunay na hinahanap ni Hanako sa isang caretaker ay ang pakiramdam ng pagkakaroon ng pamilya. Alam na alam niya ang pakiramdam na iyon mula pa noong bata siya, dahil ang magkaroon ng pamilya ay isang bagay na hinahangad ng lahat. Ilang sandali pa, lumapit si Shizon at hiniling na lumabas muna siya sandali dahil may mahalaga itong gustong pag-usapan. Sinubukan ni Atsuki na tumayo, pero mas lalo pang humigpit ang pagkakahawak ni Hanako sa kanyang kamay. Dahil doon, napagtanto ni Shizon na wala na itong magagawa, kaya sinabi nitong dito na lang niya sasabihin ang lahat. Tinanong nito kung naipaliwanag na ba ni Keigen kung bakit kailangang panatilihin ni Hanako ang kanyang pagpapanggap. Kinumpirma ni Atsuki na oo, dahil kailangan nitong may kasal sa pinakamainam na pamilya. Pero nilinaw ni Shizon na pangalawang layunin lang iyon. Ang mas mahalagang dahilan ay ang makapagdala ng isang magiging manugang na mamumuno sa Konohana family. Ipinaliwanag nitong may anak na lalaki si Keigen na si Takuma Konohana, ang nakatatandang kapatid ni Hanako. Ngunit mas matanda ito ng husto at nakatira sa ibang mansyon, kaya bihira silang magkita. Sa normal na sitwasyon, si Takuma sana ang magiging tagapagmana ng pamilya, pero hindi naniniwala si Keigen na magiging karapat-dapat itong mamuno sa Konohana Group. Kaya ang nais niya ay makahanap ng isang magiging manugang na siyang hahawak sa posisyong iyon. At kapag nangyari iyon, makakasama si Hanako sa pamumuno sa grupo. Kaya bukod sa husay sa pamamahala, kailangan din itong magkaroon ng mahusay na social skills, dahil kung kamumuhian siya ng publiko, maaari itong magdulot ng alitan sa loob ng grupo, at sa pinakamasamang sitwasyon ay maraming tao ang maaaring maapektuhan. Noon lamang lubos na naunawaan ni Atsuki kung gaano kabigat ang pagiging tagapagmana ng isang napakalaking conglomerate.
Mas malinaw na ngayon sa kanya ang sitwasyon, at nakita niya kung gaano kabigat ang pain ng dinadala ni Hanako. Hindi madaling mapalapit sa isang taong may ganoong responsibilidad, pero tinanong pa rin niya si Shizon kung wala na ba talaga siyang paraan upang makatulong. Nilinaw ni Shizon na hindi naman iyon ang ibig nitong sabihin. Ipinaalala nitong sinabihan siya noon na alalahanin ang kanyang lugar, pero ginawa lang nito iyon dahil nais niyang suportahan ni Atsuki si Hanako habang nananatiling may tamang paggalang sa kanilang mga katayuan. Pagkatapos ng lahat, iyon ang tunay na tungkulin ng isang caretaker. Walang sinabi si Shizon at tahimik na lumabas ng silid. Naiwan si Atsuki na nag-iisip kung ang pagsama kay Hanako tuwing nagpapahinga ito ang pinakamagagawa niya upang maibsan ang pagod nito sa tuwing bumabagsak dahil sa sobrang stress, at maiparamdam ang init ng isang tunay na pamilya. Sa sandaling iyon, nagpa siya si Atsuki na ibibigay niya ang lahat ng makakaya para kay Hanako. Tama nga si Shizon, at pagsapit ng Lunes ay ganap nang nakarecover si Hanako at nakabalik sa paaralan. Pagsapit ng tanghalian, gaya ng dati ay sinusubuan ito ni Atsuki, kahit pakiramdam niya ay lampas na iyon sa ginagawa ng isang pamilya. Sinubukan namang isubo ni Hanako sa kanya ang mga pagkaing ayaw nitong kainin, pero matatag na sinabi ni Atsuki na kailangan nitong ubusin ang mga gulay at hindi dapat maging pihikan sa pagkain. Nagtampo si Hanako, pero ipinaalala niyang maaaring magkasakit ito kapag hindi balanse ang kinakain. Sumagot si Hanako na kung magkakasakit lang din naman siya, matutulog na lang siya, kaya mas mabuti pa nga iyon. Pero sinabi ni Atsuki na mas gusto niyang nakikitang malusog si Hanako, at sa hindi inaasahang pagkakataon, iyon lang ang nakumbinsi rito na kainin ang mga gulay kahit ayaw na ayaw nito. Makalipas ang ilang araw, binigyan na naman siya ni Shizon ng panibagong tungkulin, ang gisingin si Hanako tuwing umaga. Kinabukasan, nagtungo siya sa silid ni Hanako para gisingin ito, pero agad niyang napagtantong hindi iyon madaling gawain dahil ayaw na ayaw nitong bumangon. Hiniling pa ni Hanako na tulungan niya itong makatayo dahil ayaw nitong gumalaw kahit kaunti. Hindi naman nagreklamo si Atsuki at agad itong tinulungan. Nang makabangon na si Hanako, sinabi niyang maghihintay na lang siya sa labas ng pinto habang nagpapalit ito ng damit. Pero ikinagulat niya nang hilingin din ni Hanako na tulungan niya itong magbihis. Saglit na nataranta si Atsuki, pero mabilis niyang pinakalma ang sarili at nag-focus sa kanyang tungkulin. Pinapaalalahanan ng sarili na ang kailangan ni Hanako ay ang pakiramdam ng pagkakaroon ng pamilya at isang taong mapagkakatiwalaan. Dahil doon, sinimulan niyang tanggalin ang mga butones ng damit nito. Ngunit bigla siyang natigilan nang kumatok si Shizon sa pinto at sabihin na kadalasan ay kalahating tulog pa si Hanako kapag bagong gising. Binalaan siya nitong maaaring magsabi ito ng kung ano-anong bagay, gaya ng paghiling na tulungan siyang magpalit ng damit, pero hindi niya dapat seryosohin ang mga iyon. Agad na namutla si Atsuki nang mapagtantong sineryoso nga niya ang sinabi ni Hanako, pero dali niyang sinabing hindi na niya uulitin iyon. Siyempre, sinabi naman ni Shizon na alam niyang hindi niya iyon gagawin dahil nakita nito kung gaano siya nagsikap nitong mga nakaraang araw, at pinagkakatiwalaan siya nito gaya ng pagtitiwala ni Hanako sa kanya. Medyo tinamaan si Atsuki sa sobrang tiwalang ibinigay sa kanya, pero kahit ganoon ay tinukso pa rin siya ni Hanako at sinabing inaabangan na nito ang oras ng paggising nilang magkasama. Pagdating nila sa paaralan, nagulat si Atsuki nang malaman na midterm exams na pala. Ipinaliwanag ni Kazuya na mas maaga lang talagang isinasagawa ang mga ito kumpara sa karamihan ng mga paaralan. Ibinigay pa nito kay Atsuki ang mga tanong mula sa mga nakaraang pagsusulit, at agad niyang napagtantong magiging napakahirap ng mga exam. Habang kumakain sila ng tanghalian, napansin ni Hanako na may iniisip siya at tinanong kung ano ang problema. Sinabi ni Atsuki na mukhang mas mahirap ang midterms kaysa sa inaasahan niya. Nag-alala si Hanako nang marinig iyon dahil maaaring matanggal si Atsuki bilang caretaker kapag bumagsak ng husto ang mga grado nito. Dahil doon, inalok siya ni Hanako na turuan siya sa pagre-review, at may pagmamalaking sinabi nitong mas matalino siya kaysa sa inaakala ng karamihan at siya pa nga ang may pinakamataas na marka sa kanilang taon. Mapagkumbabang tinanggap ni Atsuki ang alok nito. Mamaya, nilapitan naman siya ni Karen at sinabing narinig nitong kinakabahan siya para sa midterms. Hindi iyon itinanggi ni Atsuki at tinanong kung may espesyal ba silang paraan ni Kazuya sa paghahanda para sa mga pagsusulit. Sinabi ni Karen na mas dinadagdagan lang niya ang oras ng pagre-review, habang ipinaliwanag naman ni Kazuya na ginagamit niya ang bahagi ng karaniwan niyang oras ng paghahanda para balikan ang mga dating aralin. Nang tanungin nila si Atsuki kung paano siya naghahanda noong nasa dati pa siyang paaralan, inamin niyang nagpupuyat siya buong gabi, at madalas din silang magkaroon ng study group. Napansin niyang nagtataka silang dalawa, kaya ipinaliwanag niyang sa isang study group ay nagsasama-sama ang lahat para mag-aral, dahil mas nakakaengganyo raw mag-review kapag may kasabay kang ibang tao. Nagustuhan talaga ni Karen ang ideya, kaya sinabi nitong dapat silang magkaroon ng study group dahil mukhang masaya iyon. Sumang-ayon naman si Kazuya at sinabing maaari nilang imbitahan ang mga kasama nila sa tea party, at mas nagustuhan pa ni Karen ang mungkahing iyon. Medyo nagulat si Atsuki sa bilis ng mga pangyayari,
pero nauwi rin sa pagbuo nila ng study group sa mismong araw na iyon kasama ang lahat ng dumalo sa tea party. Habang nag-aaral sila, sinabi ni Kazuya na ngayon lang niya naisip na malaking tulong ang pagkakaroon ng dalawang pinakamahuhusay na estudyante sa buong taon. Alam na ni Atsuki na si Hanako ang number 1, kaya naitanong niya kung sino naman ang number 2. May halong sama ng loob na sinabi ni Mir na siya ang pangalawa, kaya dali-daling humingi ng paumanhin si Atsuki dahil parang nadagdagan pa ang inis nito. Sinabi naman ni Kazuya na magaganda rin ang mga marka ni Karen, pero nilinaw nitong malayo pa rin iyon sa dalawang nangunguna, at iniisip pa nga nitong baka mas mataas pa ang mga grado ni Nara kaysa sumagot si Nara na ang tanging magagaling niyang subjects ay PE at History. Dahil ang Miyakajima family ay namumuhay bilang mga mandirigma at bata pa lang ay pinag-aaralan na nila ang kasaysayan. Malungkot din itong inaming halos bagsak siya sa iba niyang subjects. Dahil doon, medyo nakonsensya si Karen sa naitanong niya. Pagkatapos ay tinanong ni Mir si Atsuki kung may ideya ba siya kung paano nila sisimulan ang study group. Nang umiling ito, iminungkahi ni Mir na hatiin na lang sila sa mga tutor at tuturuan, dahil iyon ang pinaka-epektibong paraan. Dagdag pa nito, maaari silang maging tutors ni na Hanako at Karen. Agad namang sumang-ayon si Hanako at sinabing gusto niya ang ideyang iyon dahil nakakatulong din sa mga tutor ang pagtuturo sa iba. Tinanong ni Mir si Atsuki kung ano ang pinakamahina niyang subject, at inamin nitong math ang pinakamahirap para sa kanya. Agad sanang mag-aalok si Hanako na turuan siya, pero pinigilan ito ni Mir at sinabing siya na ang magtuturo kay Atsuki dahil math ang pinakamalakas niyang subject. Samantala, sinabi naman ni Karen kay Nara na siya na ang magiging tutor nito. Dahil wala nang natitirang tutor, agad na umasa si Kazuya na si Hanako na ang magtuturo sa kanya. Tinanggap iyon ni Hanako habang nakangiting parang walang problema, pero kasabay nito ay mariin nitong inapakan ng paa ni Atsuki. Pinilit ni Atsuki na huwag ipakita ang sakit, pero alam niyang masama ang loob ni Hanako dahil inakala nitong makakapag-aral silang dalawa bago nangyari ang lahat ng ito. Wala na rin naman siyang magagawa, kaya nagsimula na lang sila sa pagre-review. Nakakagulat, pero dahil sa mahusay na pagtuturo ni Mir, napakadali para kay Atsuki na masagutan ang mga problema sa math. Samantala, nahirap naman si Nara, kaya humingi ito ng pahinga at sinabing parang sisubog na ang ulo nito. Habang nagpapahinga, lumabas muna si Atsuki para magpahangin, pero nilapitan siya ni Mir dahil may gusto itong pag-usapan. Direkta nitong tinanong kung totoo ba talagang tagapagmana siya ng isang medium-sized na kumpanya. Napagtanto ni Atsuki na nabasa siya agad ni Mir, kaya bahagya siyang nagulat. Gayunpaman, pinanatili niya ang kalmado at tinanong kung bakit nito iyon naisip. Ipinaliwanag ni Mir na dahil iyon sa table manners niya. Bagamat maayos ang pagkakagawa niya, halatang bagong natutunan lang ang mga iyon, at para bang napakarami niyang inaral sa napakaikling panahon. Inamin din itong napaisip siya kung bakit ganoon na lang kasipag si Atsuki, kaya naisip niyang baka nasa nakaraan nito ang sagot. Nilinaw ni Mir na kung ayaw niyang magsalita tungkol dito, hindi na ito magtatanong pa. Tinanong naman ni Atsuki kung nagtitiwala pa rin ba ito sa kanya. Sumagot si Mir na hindi tumatanggap ang paaralang ito ng mga taong may kaina-hinalang reputasyon, kaya sigurado siyang dumaan na siya sa masusing background check. Ang pagtatanong niya ay dahil lang sa personal na kuryosidad. Mamaya, tila may naisip si Mir na posibilidad, pero pinili na lang nitong huwag banggitin iyon at sinabing wala lang iyon. Nang bumalik sila sa grupo, sinabi ni Karen na pinag-uusapan nila ang isang party na gaganapin ng pamilya ni Hanako. Alam na ni Mir ang tungkol sa party na iyon, kaya sinabi nitong malamang iyon ang taunang social gathering na ginaganap tuwing tagsibol. Tinanong siya ni Karen kung nakadalo na ba siya roon, pero umiling si Mir at ipinaliwanag na ang ama pa lamang niya ang ilang beses nang dumalo. Gayunpaman, dahil may sila ng relasyon ng Tanoji family at Konohana family, hindi siya kailanman sumama. Inamin ni Karen na nakakainggit makatanggap ng imbitasyon dahil mahilig siyang magsuot ng mga magagandang damit sa mga party, at siguradong mas marangya pa ang party ng Konohana family kaysa sa mga napuntahan na niya. Magiliw namang tinanong ni Hanako kung gusto ba niyang padalhan siya ng imbitasyon, at syempre ay tuwang-tuwa si Karen sa alok na iyon. Sinabi pa ni Hanako kay Kazuya na padadalhan din niya ito ng imbitasyon. Palihim namang tinanong ni Atsuki si Hanako kung ayos lang ba talaga iyon. Ipinaliwanag ni Hanako na pinapayagan naman siyang mag-imbita ng mga tao kung gugustuhin niya, pero hindi pa niya iyon nagagawa kahit minsan. Pagkatapos ay sinabi ni Mir na dadalo siya sa susunod na pagtitipon dahil ngayon ay tunay na silang magkakilala, at maaari na niyang tanggapin ang imbitasyon ni Hanako, hindi bilang anak ng Tanoji family, kundi bilang kaibigan nito. Masayang tinanggap ni Hanako ang sinabi ni Mir, at dahil pupunta rin si Atsuki, napapayag din nila si Nara na dumalo kahit hindi ito komportable sa maraming tao. Hindi nagtagal ay dumating na ang midterm exams, dahil may mga subjects ang paaralang ito na wala sa ordinaryong mga paaralan, gaya ng economics, naging napakahirap ng pagsusulit para kay Atsuki. Gayunpaman, sa huli ay nasiyahan siya sa naging performance niya.
Kahit natapos na ang mga exam, ipinagpatuloy pa rin niya ang pag-aaral. Nang tanungin siya ni Hanako kung bakit, ipinaliwanag niyang labis siyang nagpapasalamat sa pagtuturo ni Mir at sa mga practice exam na inihanda ni Shazon. Dahil hindi pa inaantok si Hanako, isinama niya ito sa maikling paglalakad at palihim na binilhan ng popsicle. Pagkatapos ay tinanong niya kung hindi ba ito napagod ng husto sa study group. Inamin ni Hanako na pagod nga siya, pero tiniyak nitong ayos lang siya. Ipinaliwanag pa nitong mas mahirap kung hindi siya nakasama ni Atsuki, kaya hindi naman ganoon kabigat ang nararamdaman niya. Ipinaalala pa rin ni Atsuki na kung mas komportable itong mapag-isa, hindi nito kailangang piliting samahan siya. Sumagot si Hanako na simula nang makasama siya, may isang bagay itong napagtanto na hindi ibig sabihin na mas madali ang isang bagay ay iyon na rin ang mas mabuti. Biglang natunaw ang bahagi ng popsicle nito at nahulog sa lupa, kaya mabilis nitong sinubukang pulutin gamit ang 3 second rule, pero agad naman itong pinigilan ni Atsuki.